Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 116. Ice Spirit Blazing Grass. Nilamon ng lamig at dilim ng paligid ang dalawa habang naglalakad sila sa loob ng tahimik na kuweba ng bundok. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang malambot na yapot ng dalawang tao ang maririnig. Ang kapaligirang nakapalibot ay naging sanhi ng likas na yakap ng fairy doctor sa sarili. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si Xiaoyan na mabagal na naglalakad sa unahan niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, pinabilis niya ang kanyang lakad at malapit na sumunod sa kanya. Sa ganitong kapaligiran, tanging ang binata sa kanyang harapan ang nagbigay sa kanya ng katiwasayan. Matapos maglakad ng mahigit 10 minuto sa tahimik na kapaligiran, nagsimulang maramdaman ng fairy doctor na ang nakakabaliw na tahimik na kapaligiran ay hindi mabata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang huminto ang binata sa kanyang harapan. Nabigo ang fairy doctor na makapag-react sa oras at mahinang kumatok sa likod ni Xiaoyan. Ang matalik na engkwentro ay naging dahilan ng pag-atres ng fairy doctor na may sobrang pula na mukha habang nahihiyang sinabi niya. Anong ginagawa mo? Ang naunang malambot na pagdikit ay naging dahilan din upang huminga ng malalim at mabigat si Xiaoyan. Bahagya siyang umubo habang itinuro ang isang batong pinto kung saan bumuglas ang mahinang dilaw na ilaw at walang magawang sinabi. Ito ay isang dead end. Nang marinig ito, pinagdikit ng fairy doctor ang kanyang mga kilay at humakbang pasulong ng 2 hakbang. Pagharap sa pinto, sinabi niya sa malalim na boses. Sa likod ng batong pinto ang dapat nating patutunguhan. Kung ang sinaunang elder ay nagtayo ng isang kuweba dito, hindi ko akalain na gagawa siya ng isang kuweba na patungo sa wala. Humakbang si Xiaoyan at hinawakan ang batong pinto. Matapos tansyahin ang kapal nito, dahan-dahan siyang umiling. Ang batong pinto ay napakakapal at nangangailangan ng lakas ng isang daoshi upang pilitin itong masira. Ang alam mo lang ay kung paano gumamit ng puwersa. Tingnan mo ang dilaw na ilaw na ibinubuga mula sa pintuan ng bato. Maliwanag na ito ay isang ground element trap technique. Kung mas bibigyan mo ng pansin ang mga detalye, hindi ito mahirap buksan. Matapos bigyan ng masamang tingin si Xiaoyan, inilagay ng fairy doctor ang kanyang manipis na kamay sa batong pinto na nagsimulang dahan-daang gumalaw. Alam mo ang tungkol sa mga diskarte sa bitag. Kung naaalala ko ng tama, iyon ay isang bagay na isang kahoy o ground element daw siya na mahusay. Nang makita ang seryosong mukha ng fairy doctor, hindi naiwasang magtanong ni Xiaoyan. Nabasa ko lang ang ilang mga libro tungkol sa mga diskarte sa bitag. Hindi ako maaaring ituring na may kakayahan ngunit hindi ito dapat maging isang problema kung gagamitin ko ito upang suriin ang paligid. Ang fairy doctor ay walang ingat na sumagot habang ang pagkilos ng kanyang kamay ay nananatiling kaaya-aya gaya ng dati. Tinanggaw ni Xiaoyan ang kanyang ulo ngunit hindi inistorbo ang kanyang pagsisiyasat. Lumayo ang kanyang tingin sa pintong bato at gumamit ng mahinang liwanag, na pinalaki ang nakapalibot na mga pader ng bato. Sa batong pader ay may ilang malabong mga ukit. Naging malabo na sila ngunit naaninag ni Xiaoyan ang ilang hugis ng tao na malamang na naiwan ng may-ari ng kuweba. Nahanap ko na. Habang pinag-aaralan ni Xiaoyan ang rock wall, ang masayang boses ng fairy doctor ay nagudyok sa kanya na ilipat ang kanyang tingin. Sa tabi ng batong pader, ang fairy doctor ay nakadapa na, ang kanyang manipis na kamay ay dumampi sa isang maliit na nakausli na lugar sa pader ng bato. Nang idiin niya iyon, dahan-daang umalangaw-ngaw ang langit-ngit sa loob ng kuweba. Habang pinapanood ang tumataas na batong pinto, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan at binigyan ng thumbs up ang fairy doctor. Kasunod ng tumataas na pintuan ng bato, isang mahinang liwanag ang bumungad mula sa likuran nito, na humahabol sa kadiliman sa kanilang paligid. Nang makita ang maliwanag na interior sa likod ng batong pader, ngumiti ang fairy doctor ngunit umatras ng 2 hakbang. Pagkatapos ay hinarap niya si Xiaoyan, itinaas ang kanyang baba at ngumiti. Pakiusap, pumasok ka. Nagkibit balikat, si Xiaoyan ay pumulot ng ilang bato at marahas na itinapon ang mga ito sa kuweba. Bahagya siyang napanatag nang wala siyang mapansing reaksyon. Napaka-maingat mong tao talaga. Nang makitang hindi nakalimutan ni Xiaoyan na mag-ingat kahit na sa sandaling ito, naiiling na lamang ng fairy doctor ang kanyang ulo nang walang magawa.
Salamat sa iyong papuri. Nakangiting walang pakialam, maingat na humakbang si Xiaoyan sa batong pinto at pumasok sa loob. Nang makitang humakbang si Xiaoyan, sumunod na malapit sa likuran ang fairy doctor. Sa paghakbang sa loob ng kuweba, biglang lumaki ang saklaw ng kanilang paningin. Sa kabila ng batong pinto ay isang napakalaking silid na tila simple at walang laman. Nakabitin sa mga dingding ang mga moonstone na ginamit bilang pinagmumulan ng liwanag. Sa gitna ng silid ay isang upuan na nakapatong sa isang kalansay na ang bumagsak na bungo ay nakalagay sa buto ng hita nito. Ang eksenang ito, kapag tiningnan mula sa tahimik na kapaligiran na ito, ay medyo nakakatakot. Sa harap ng upuan ay isang malapad at mahabang mesang itim na bato. Tatlong nakakandadong lalagyan ng bato ang maayos na nakalagay dito. Bukod pa rito, may malaking bilang ng makintab na gintong barya at iba pang mahahalagang bagay sa iba pang tatlong sulok. Sa bilang lamang ng mga gintong barya, ang kabuuang kayamanan sa silid na ito ay higit sa daan-daang libo. Ang mga mahahalagang bagay at pera ay hindi isang bagay na kulang kay Xiaoyan at mula sa paraan ng random na paglalagay ng mga mahahalagang bagay na ito, tila hindi rin sila pinapahalagahan ng kanilang mayari. Inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin mula sa makintab na ginto, sa halip ay inilipat sila sa huling sulok ng silid. Bumakas sa mukha niya ang kaligayahan ng gawin niya iyon. Ang huling sulok ng silid ay isang flower bed na ginawa sa pamamagitan ng pagtatambak ng lupa. Sa loob nito ay tumubo ang maraming iba't ibang bulaklak at halaman na bumabalot sa flower bed ng mga bango. Habang nakatitig sa mga halamang ito, sabay-sabay na nagmamadaling sumulong si Xiaoyan at ang fairy doctor. Maaaring hindi makilala ng isang ordinaryong tao ang mga halamang ito ngunit alam nila na ang mga tila ordinaryong halaman na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga tambak na ginto sa silid. Purple blue leaf, white spirit ginseng fruit, snow lotus seed. Tahimik na tinitigan ng fairy doctor ang maliit na flower bed. Isa-isang lihim na lumukso ang mga pangalan ng bihira at mamahaling sangkap na medikal mula sa kanyang mapupulang basang bibig. Ice Spirit Blazing Grass. Habang inililibot niya ang kanyang tingin sa flower bed, biglang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin at tinitigan ang gitna ng flower bed kung saan tumutubo ang isang pula at puting damo. Ang mga dahon ng damong ito ay pinaghiwalay sa dalawang kulay. Ang tangkay nito, na puti, ay natatakpan din ng mga patak ng tila nagyayelong mga kristal habang ang mapupulang dulo nito ay parang bola ng nagninangas na apoy. Ang dalawang magkasalungat na kulay at elemento ay mahimalang tumubo sa halaman. Napapalibutan ng mahinang ambon ang halaman na ito, na tila lumulutang sa gitna ng mga ulap. Ang kakaibang damong ito ay pinangalan ng Ice Spirit Blazing Grass, isang napakabihirang sangkap na kailangan ding sangkap para sa Blood Lotus Pill. Tuwang-tuwang tinitigan ni Xiaoyan ang medicinal grass habang ang isang agitated expression ay lumitaw sa kanyang mukha. Dalawa sa mga sangkap na panggamot na wala siyang nahanap na balita sa kabila ng paghahanap sa buong Wutan City sa loob ng 6 na buwan ay napunta sa kanyang mga kamay hindi nagtagal pagkatapos magsimula ng kanyang paglalakbay. Ang hindi inaasahang tagumpay na ito ay isang bagay na pumupuno sa puso ni Xiaoyan ng kaligayahan. Kilala mo rin ba ito? Tinitigan kung paano tuwang-tuwa si Xiaoyan na nakatitig sa Ice Spirit Blazing Grass, nagtanong ang fairy doctor na may gulat na boses. Ito ang kailangan ko. Tumanggaw si Xiaoyan bago tumagilid para tingnan ang fairy doctor. Anong hindi kaibig-ibig na tao? Ang pagpili ng pinakamahalagang tao kaagad. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, agad na itinaas ng fairy doctor ang kanyang kilay at mamulong sa hindi gustong paraan. Paumanhin pero kailangan ko talaga. Medyo matagal ko na itong hinahanap. Nang makitang mukhang nanlulumo pa rin ang fairy doctor, walang magawang sinabi ni Xiaoyan. Bakit hindi natin gawin ito? Kukunin ko ang Ice Spirit Blazing Grass. Kung tungkol sa natitirang mga halamang gamot dito, kukuha ka ng 2/3 at kukunin ko ang natitirang 1/3. Nang marinig ang mungkahi ni Xiaoyan, ang fairy doctor ay tumango, ang kulay ng kanyang mukha ay lumilitaw na bahagyang mas maganda. Napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita niyang tumango ang fairy doctor sa kanyang ulo. Nang hindi nag-aalala tungkol sa paghihinala, kumuha siya ng maraming magagandang bote ng jade mula sa kanyang storage ring at isang jade shovel.
Maingat niyang hinukay ang lupang nakapalibot sa Ice Spirit Blazing Grass at sa wakas ay inilagay ang halaman, kasama ang lupa sa isang bote ng jade. Ho! Mabilis na inimbak ni Xiaoyan ang bote ng jade sa kanyang storage ring bago ibinuka ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti. Pagkatapos nito, iniabot niya ang jade shovel sa fairy doctor na nagpapahiwatig para sa kanya na hukayin ang mga halamang gamot. Sinundan ng mga mata ng fairy doctor ang Ice Spirit Blazing Grass habang iniimbak ito ni Xiaoyan sa kanyang storage ring bago hindi sinasadyang bawiin ang kanyang tingin. Para sa isang tulad niya na mahilig sa gamot, ang pagkuha ng isang napakabihirang halamang gamot ay higit na magpapasaya sa kanya kaysa sa pagkuha ng daan-daang libong pera o mga piraso ng alahas. Napabuntong hininga ang fairy doctor, nakaramdam ng sobrang inis sa loob. Kung hindi sinasadyang natuklasan ng lalaking ito ang sikreto sa bangin, lahat ng ito ay pag-aari niya. Ngunit ngayon, sayang, ang pag-alala nito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng pagnanasang umiyak ngunit hindi tumulo ang kanyang mga luha. Dapat kang pumunta at mamatay, bastos. Pagkatapos magmura, tinanggap ng fairy doctor ang palamula kay Xiaoyan at sinimulang maingat na hukayin ang mga mahahalagang halamang gamot mula sa flower bed bago ilagay ang mga ito sa mga bote ng jade. Matapos tingnan ang fairy doctor na hinuhukay ang mga halamang gamot, muling naglibot ang tingin ni Xiaoyan sa buong silid ngunit wala siyang nakitang interes. Sa wakas, ibinalik niya ang tingin sa tatlong lalagyang bato na nakalagay sa gitna ng silid. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa harapan ng stone table at hinawakan ang metal lock. Nakaramdam siya ng kaunting init nang magdikit ang balat niya kaya napangiwi siya. Para mapanatili nito ang init sa loob ng mahabang panahon, tiyak na hindi gawa sa ordinaryong metal ang lock. Ito ay magiging walang kabuluhan na subukang pilitin itong basagin. Nasaan ang susi? Bulong ni Xiaoyan sa sarili habang nagmamasid sa paligid. Hindi nagtagal ay nahulog ang kanyang mga mata sa kalansay na nakaupo sa likod ng mesang bato. Nang ibaba niya ang kanyang tingin ay nagningning ang kanyang mga mata nang matagpuan niya ang tatlong itim na susi na nakasabit sa kamay nito. Pinunasan ang kanyang mga kamay, humakbang pasulong si Xiaoyan at tinitigan ang balangkas. Napuno ng disgusto ang puso niya nang dahan-dahan niyang kinalas ang kamao bago maingat na hinawakan ang mga susi at hinailan ng bahagya. Crack! Dahil sa lumipas na mga taon, nagawang mabali ng maliit na puwersa ang braso ng kalansay, dahilan para mahulog ito. Nang makita ang putol na kamay ng kalansay, ngumiti si Xiaoyan bago yumuko sa natitirang balangkas. Pagkatapos nito, yumuko si Xiaoyan para kunin ang putol na braso, balak itong palitan. Nakapulupot ang kamay ni Xiaoyan sa skeleton arm nang biglang tumaas ang kanyang kilay. Pakiramdam niya ay medyo hindi natural ang bigat ng buto na ito. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sinilip ni Xiao ang fairy doctor na maingat na hinuhukay ang mga halamang gamot bago bumalik sa skeleton bone sa kanyang kamay. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang sirang bahagi sa itaas at natuklasan lamang na may maliit na balumbon na nakatago sa loob ng puwang ng buto. Tinitigan ang nakatagong scroll, nilunok ni Xiaoyan ang kanyang laway habang ang kanyang daliri ay hindi sinasadyang pumasok sa loob at mabilis na hinugot ito bago itinapon sa kanyang storage ring. Pagkatapos lamang na nasa kanyang storage ring ang scroll ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Hinawi niya ang alikabok mula sa braso ng kalansay bago ito ibinalik sa orihinal nitong posisyon. Ngumisi si Xiaoyan. Inihagis ang mga susi sa kanyang mga kamay at dahan-daang tinungo ang tatlong lalagyang bato sa mesang bato. Battle Through the Heavens. Kabanata 117. Flying Dao Technique. Eagle Wing. Dinala ni Xiaoyan ang mga susi sa mga kahon at muli, hinawakan niya ang mainit na metal lock. Nakatagilid ang kanyang ulo at sumulyap sa fairy doctor na natapos ng hukayin ang lahat ng mga halamang gamot, ngumiti siya at sinabing, "Bilasan mo rito. Ayokong maakusahan na sinusubukang ibulsa ang lahat kapag binuksan ko ang mga kahon na ito. Kahit papaano may konsensya ka." Itinaas ng fairy doctor ang kanyang ilong, dinala ang 10 dagdag na bote sa kanyang dibdib at inilagay sa stone table. Sa wakas, ayaw niyang pumili ng 6 na bote at ibinigay kay Xiaoyan. "Oy, sa iyo ito." Nakangiting tinanggap sila ni Xiaoyan, tumingin sandali at inilagay ang mga ito sa kanyang storage ring.
Ang Ice Spirit Blazing Grass ay nasa kanyang mga kamay kaya ang iba pang mahahalagang halamang gamot ay hindi masyadong mahalaga kay Xiaoyan. Kinuwayway ni Xiaoyan ang tatlong itim na susi sa harap ng Fairy Doctor at ngumiti. Kung gayon bubuksan ko na sila. Buksan mo sila. Matapos itapon kay Xiaoyan ang iritadong tingin, mabilis na inilagay ng Fairy Doctor ang mga bote ng jade sa kanyang baywang at dibdib. Kaagad, ang makitid niyang baywang ay lumitaw na mas puno kaysa dati. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi habang nakatitig sa mga lalagyan ng bato. Siya ay random na pumili ng isa sa mga susi, itinaas ang unang lock at maingat na ipinasok ito. Hindi ito. Naipit ang susi sa kalahati kaya nagkibit-balikat si Xiaoyan at pinalitan ito ng pangalawang susi. Mali na naman. Walang magawang umiling si Xiaoyan, hinawakan ng mahigpit ni Xiaoyan ang huling susi at muli itong maingat na ipinasok sa keyhole. Nang makita ang susi na unti-unting nawawala sa lock, si Xiaoyan at ang Fairy Doctor ay parehong hindi sinasadyang huminga. Ang tanging ingay sa buong silid ay mula sa susi na itinutulak sa keyhole ng metal lock. Klang! Biglang, isang malinaw na ingay ang lumabas mula sa loob ng silid, na nagudyok sa kamay ni Xiaoyan na nanlamig. Ito ay nakabuksan. Nang makita ang kadena ng kandado na inilunsad mula sa kandado, si Xiaoyan ay nagpakawala ng maluwag na buntong hininga at sinabing, "Bilisan mo at buksan mo." Puno ng pagnanasa at kaligayahan sa mukha ng Fairy Doctor ang sabi nito sa naiinip na boses. Sinulyapan ni Xiaoyan ang nag-aalalang Fairy Doctor ngunit hindi niya pinansin ang tawag nito. Sa halip, hinawakan niya ang kamay niya at umatras. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang palad sa kahon at nagpakawala ng matinding puwersa mula sa kanyang palad na nagangat sa takip ng kahon na bato. Matapos iangat ang takip, naghintay ng ilang sandali si Xiaoyan at nakahinga ng maluwag matapos makitang walang reaksyon. Sinulyapan ng Fairy Doctor na nakahawak ang mga kamay sa dibdib habang malamig na nakatitig sa kanya, nagkibit-balikat lang si Xiaoyan. Mabuti palagi na maging maingat. Kung itapon ka sa Magic Beast Mountain Range, sa palagay ko ay mas magiging masaya ang iyong pamumuhay doon kaysa sa labas ng mundo. Ang dahilan ay kahit na ang mga Magic Beast na iyon ay hindi kasing ingat mo. Kinagat ng Fairy Doctor ang kanyang mga labi at sinabing, "Kapareho ko ang mga iniisip." Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at tumawa. Matapos itapon ang isang nakakaputol na tingin sa walang hiyang lalaki sa tabi niya, naglakad ang Fairy Doctor patungo sa stone table. Napatingin siya sa nakabukas na kahon ng bato at laking gulat niya. Sa mukha na puno ng kagalakan, mabilis niyang inabot ang kanyang kamay dito at kinuha ang isang sinaunang balumbon na may kulay na bahaghari. "Ano ito?" Nagtatakang tumingin si Xiaoyan at nagtanong. Isang poison book na nagtatala ng mga paraan ng paggawa ng lason. Binuksan ng Fairy Doctor ang scroll at nakangiting sinabi. Isang poison book. Nakataas ang kilay sa pagtataka, kinuha ni Xiaoyan ang scroll mula sa kamay ng Fairy Doctor at sinilip ito. Nang makita ang ilang salita na nakasulat sa gilid ng 7 kulay na balumbon, namamangha si Xiaoyan. Rainbow Poison Book. Mayroon talagang isang bagay na nakatutok sa kung paano lumikha ng lason. Huwag mong sabihin sa akin na ang nag-iwan nito ay isang manggagamot din. Karaniwang ang mga manggagamot lamang sa kontinente ng Daochi na gumagamit ng lason upang protektahan ang kanilang sarili. Ang mga taong ito na mahusay sa paggamit ng gayong mga posisyon ay karaniwang tinatawag na Poison Master sa loob ng kontinente. Gayunpaman, ang katayuan ng isang Poison Master ay malayo pa rin sa isang alchemist. Siguro nga. Pero bawal mong ihiwalay ito sa akin. Dahil sa elemental affinity ko, hindi ako maaaring maging alchemist kaya makakaasa lang ako sa mga bagay na ito. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Fairy Doctor pagkatapos niyang magsalita. Malinaw na ang kanyang pinakamalaking pagnanais ay maging isang alchemist at hindi isang Poison Master na parehong kinasusuklaman at hindi nagustuhan ng mga tao. Tinitigan ang mukhang nalulungkot na Fairy Doctor, ngumiti si Xiaoyan, iniabot ang 7 kulay na scroll at sinabing. Ito ay isang magandang bagay ngunit ito ay mangangailangan ng maraming oras at pagsisikap upang makabisado ito. Pagsasanay lang. Mauubos ng Daochi ang lahat ng aking lakas. Hindi ako tanga para magsimula sa ibang bagay, kung agat ng higit pa sa kaya kong nguya.
Salamat. Ang fairy doctor ay nakaramdam ng matinding ginhawa sa kanyang puso nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan at binigyan ang huli ng isang nagpapasalamat na tango. Maaari mong alisin ang nasa iyong mga kamay. Maaaring hindi ako itinuturing na isang maginoo, ngunit dahil sa ating kasalukuyang relasyon bilang magkasosyo, hindi ko susubukan na kunin ang lahat para sa aking sarili. Tinitigan ng fairy doctor na bumabagal sa pagkuha ng rainbow scroll, ngumiti si Xiaoyan at sinabi sa mahinang boses. Natigilan ang mukha ng fairy doctor nang lumutang ang kahihiyan. Binawi niya ang kanyang kamay, nakita ang isang maliit na bag ng berdeng pulbos dito. Ako. Dahil nahuli sa kamay ni Xiaoyan, ang pulang mukha na fairy doctor ay nawalan ng masabi. Kalimutan mo na ito. Bilang isang babae, natural lang sa iyo na gumawa ng ilang mga hakbang sa pag-iwas kapag sumama ka sa akin sa paghahanap ng mga kayamanan. Nagkibit-balikat si Xiaoyan at walang pakialam na sinabi. Salamat. Muli, nagpapasalamat ang fairy doctor habang nagmamadaling niligpit ang berdeng pulbos sa kanyang kamay. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang mukha at inilipat ang kanyang tingin sa pangalawang lalagyan ng bato. Ipinasok niya ang isang susi at dahan-daang sinilip ang loob. Ano ang epekto ng berdeng pulbos? Habang ang susi sa kanyang kamay ay unti-unting ipinapasok ng mas malalim sa lock, si Xiaoyan ay random na naglabas ng isang tanong. Ginawa ito gamit ang Drunken Dragon Grass at ilang iba pang sangkap na panggamot na may epektong pampakalma. Kapag nahinga ito sa katawan, magdudulot ito ng pagkakatulog ng hindi bababa sa kalahating araw. Ngunit ang pulbos na ito ay isang simpleng lason. Ang sinumang may kaunting lakas ay maaaring gumamit ng Dao Qi upang pigilan ang epekto at mapuwersa itong palabasan sa katawan. Nahihiyang sagot ng fairy doctor. Sa kabutihang palad, hindi ito nakamamatay na lason. Hindi bababa sa hindi ka masyadong mabisyo. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang mga labi, inikat ang kanyang palso at ngumiti. Nakabukas ito. Kasunod ng boses ni Xiaoyan, ang mahigpit na saradong kahon ng bato ay nagsimulang dahan-daang bumukas. Sa ilalim ng liwanag ng moonstones, lahat ng nasa stone box ay agad na nahayag kay Xiaoyan at sa fairy doctor. Isa pang scroll. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay nang mapansin ang isang itim na scroll na nakalagay sa kahon. Inabot niya ang kanyang kamay sa kahon, kinuha ang scroll at binuklat iyon. Sa wakas, huminto ang kanyang tingin sa maliliit na salita sa gilid ng scroll. Haizuan Flying Dao Technique. Eagle Wing. Flying Dao Technique. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan habang binibigkas niya ang hindi pamilyar na mga salita. Sa kanyang pagkabigla, sinabi niya sa paos na boses. Ito ay talagang isang bihirang Flying Dao Technique. Flying Dao Technique. Ano iyon? Nang marinig ang pangalang ito sa unang pagkakataon, may pagdududa na kinusat ng fairy doctor ang kanyang mga mata. Narinig na niya ang tungkol sa attack Dao Techniques, defense Dao Techniques, agility Dao Technique at marami pang ibang, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng Flying Dao Technique. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang Dao Technique na ito ay maaaring payagan ang isang tao na lumipad sa himpapawid. Napatikip si Xiaoyan sa kanyang labi sa gulat habang nagpapaliwanag. Lumipad. Hindi ba iyon isang bagay na nangangailangan ng lakas ng kahit isang Daoling? Ang fairy doctor ay nagpakita ng unang pagkabigla sa paliwanag bago lumitaw na nalilito. Sa kontinente ng Dao Qi, tanging sa lakas ng isang Daoling makakaalis ang isang tao sa lupa at lumipad sa maikling distansya. Pagkatapos lamang na ang lakas ng isang tao ay umabot sa lakas ng isang dawang o dawang, ay magagamit ng isang tao ang Dao Qi upang bumuo ng isang pares ng mga pakpak ng enerhiya sa kanyang likod. Ang mga pakpak na ito ay magbibigay daan sa kanila upang madaig ang kanilang pagkakatali sa lupa at lumipad sa gitna ng mga ulap. Tulad ng para sa Flying Dao Techniques, sila ay isang kakaibang lihim na pamamaraan na maaaring magbigay daan sa practitioner na bumuo ng dalawang maliliit na extension na nakausli mula sa mga ugat sa likod ng isa. Sa dalawang extension na ito, ang isa ay makakabuo ng isang pares ng mga pakpak at lumilipad sa hangin kahit na ang isa ay hindi nagtataglay ng lakas ng isang dawang. Ang paglipad ay isang bagay na naging malaking tukso sa marami. Upang matupad ang tuksong ito, maraming malalakas na tao ang nagsikap para maabot ang hindi maabot na pangarap na maging isang dawang. Kasabay nito,
Marami rin ang gustong humanap ng shortcut sa pamamagitan ng paghahanap nitong bihira at mahalagang flying type daw technique. Dahan daw ang nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan habang hawak niya ang itim na scroll sa kanyang kamay. Pilit niyang pinigilan ang kaligayahang nasa kanya bago iwinagayway ang kamay sa fairy doctor. Alam ko, ito ba ang mapupunta sa iyo? Nang maobserbahan ang kilos ni Xiaoyan, naunawaan ng fairy doctor ang kanyang intensyon at walang magawang tumango. Hahaha, kinukuha ng lahat ang kailangan nila. Ngumisi si Xiaoyan. Ang mga natamo niya ngayon ay halos maparalisa ang mukha niya sa pagngiti. May isa pa, bilisan na natin. Aalis na tayo pag nabuksan na natin. Inilipat ng fairy doctor ang kanyang tingin sa huling stone box at hinimok. Sa kanyang dalawang acquisition, puno ng enerhiya ang katawan ni Xiaoyan. Hawak niya ang huling susi na hindi nagamit at handang buksan ang kahon na bato. Muling tumahimik ang maluwag na kwarto. Nang iyuko ni Xiaoyan ang kanyang katawan at bubuksan na sana ang kahon, bigla siyang nanigas. Mabilis siyang lumingon at biglang umitim ang mukha niya. May dumarating. Ano? Nang marinig ang mga salita, nabigla rin ang fairy doctor. Ilang sandali pa, umiling siya. Imposible yan. Tayong dalawa lang ang nakakaalam ng lugar na ito. Hindi ako nagkamali ng narinig. Medyo marami ang tao. Tiningnan ni Xiaoyan ang fairy doctor na may nakakatakot na mukha. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Naghihinala ka na pinatawag ko ang mga taong ito. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, bumalandra ang galit sa mukha ng fairy doctor. Kung gusto kitang saktan, namatay ka na sana ng maraming beses. Nang makitang totoo ang galit sa mukha ng fairy doctor, pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at mabilis na tumalikod. Tinangka niyang ipasok ang susi sa kanyang kamay sa lock ngunit sa kanyang pagkabalisa, paulit-ulit niyang nabigo iyon. Gago! Umiiyak sa galit, hinawakan ni Xiaoyan ang stone box gamit ang dalawang kamay sa pagtatangkang iangat ito. Sa kasamaang palad, nalaman niyang ang lalagyan ay nakadikit sa stone table. Tanga! Muling napag-alitan si Xiaoyan na may mapupulang mukha bago dahan-daang nagpakawala ng hininga. Sa malamig na boses, sinabi niya. Narito sila. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, mabilis na itinuro ng little doctor ang kanyang tingin sa batong pinto. Narinig na rin ng kanyang tenga ang tunog ng mga yabag na papalapit. Hihihi, fairy doctor. Salamat sa pangunguna mo. Mukhang totoo ang nakuha naming impormasyon. Mahigit 10 figure ang dahan-daang pumasok mula sa dilim sa labas ng pinto habang umaalingaw-ngaw sa loob ng silid ang pamilyar at masayang tawa. Muli, nang marinig ang boses, agad na nagdikit ng mahigpit ang mga ngipin ng fairy doctor. Battle Through the Heavens. Kabanata 118. Pagtakas sa buhay o kamatayan. Sa labas ng batong pinto, mahigit 10 figure ang dahan-daang lumitaw, na humaharang sa pasukan. Ang isa pang figure ay pumasok mula sa kanilang likuran. Sa ilalim ng liwanag mula sa moonstones, sa wakas ay nahayag ang mukha ng figure upang makilala ang batang pinuno ng Wolfhead Mercenary Company, si Muli. Nang una nang dumaan ang kanyang tingin sa mga tambak ng makintab na ginto sa mga sulok, isang katakawan ang bumungad sa kanyang mga mata. Dinilaan niya ang kanyang mga labi bago ibinalik ang kanyang tingin sa dalawang kahon ng bato na binuksan ni Xiaoyan, ngumiti siya at sinabing. Paumanhin kung naistorbo ko kayong dalawa. Dahan-daang hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang hawak sa susi sa kanyang mga kamay. Medyo nalungkot ang kanyang mukha habang sinusulyapan niya ang nakasimangot na fairy doctor sa tabi niya na malamig na sinasabi kay Muli. Sinundan mo kami. Hindi ito maaaring ituring na sumusunod. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng impormasyon na ang fairy doctor ay nakahanap ng treasure cave. Dahil hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Nagkibit-balikat si Muli at sinabing, paano mo nakuha ang impormasyong ito? Sinabi ko lang ito sa aking assistant na si Li Fei. Ikaw. Sinuhulan mo siya. Isang hinala ang lumipad sa mukha ng fairy doctor, ngunit mabilis na napalitan ng galit. Hihihi, ang tanga ng babaeng iyon. Sa ilang matatamis na salita, masunurin niyang sinabi sa akin ang lahat. Ngumiti si Muli, hindi itinatanggi ang haka-haka ng fairy doctor. Bastos ka.
Nakataas ang kilay, tumili ang fairy doctor. Ikinalulungkot ko ngunit ang mga bagay na ito dito ay masyadong mahalaga sa aming Wolfhead Mercenary Company. Kapag nakuha na namin ang mga ito, madali naming makukuha ang lahat ng paksayon sa bayan ng Qingshan. Kapag dumating ang panahong iyon, magkakaroon kami ng kakayahang umunlad sa kabila ng bayan. Ang aming pananaw ay nasa kabila ng maliit na bayan na ito. Walang emosyong sabi ni Muli. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Fairy Doctor, dapat mong linawin ang tungkol sa nararamdaman ko para sa iyo. Hanggat handa kang maging akin, tiyak na hindi kita pagmalupitin kapag sa wakas ay kinuha ko na ang Wolfhead Mercenary Company. Binigyan ni Muli ang Fairy Doctor ng isang titig na puno ng emosyon habang nagsasalita siya sa lalong malumanay na tono. Maging iyo. Ang pakikipag-usap lang sa iyo ngayon ay tinataboy na ako. Masama ang boses ng Fairy Doctor habang mamuka ang mapupulang mamasa-masa nitong labi para kutsain siya. Lumilitaw na ang pagkilos ni Muli ng pagsuhol sa mga nasa paligid niya ay nagundyok sa kanyang galit. Isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Muli habang siya ay nakangiti at mahinang nagsabi. Hindi mahalaga. Pilit kitang itatago sa tabi ko. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, inilipat ni Muli ang kanyang mga mata sa tahimik na si Xiaoyan sa tabi niya at tumawa. Sinabi ko na sa iyo na sumali sa Wolfhead Mercenary Company ngunit tumanggi kang makinig sa akin. Ngayon, huli na ang lahat kahit na gusto mong sumali. Ang isang mersenaryong kumpanya na walang kahit isang dadaushi ay talagang mayabang. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at mapang-akit na umiling. At least madali kang patayin. Nagpakita si Muli ng isang ngiti na puno ng layuning pagpatay. Ibigay mo ang mga gamit. Hahayaan kitang mamatay sa isang piraso. Malamig na tinitigan ni Muli si Xiaoyan habang nakakross ang mga kamay sa dibdib. Malamig na hinayla ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Inilibot ng kanyang tingin ang mga badge sa dibdib ng 10 kakaibang mersenaryo na nakaharang sa labasan, na nasal-ayan ang kanilang lakas. Ang mga mersenaryong ito ay lahat ay nagtataglay ng lakas ng isang 4 o 5-star daoshe habang si Muli ay isang 6-star daoshe. Matapos timbangin ang line-up ng kalaban sa kanyang puso, lumubog ang puso ni Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang estado, kaya niyang hawakan ang isang 4-star daoshe. Kung inalis niya ang itim na mabigat na espada mula sa kanyang likod, dapat ay makakalaban niya ang isang 4-star daoshe. Gayunpaman, kasalukuyang may higit sa 10 malakas na mersenaryo sa tabi ng pintuan ng bato. Sa normal na kalagayan, kung aatakehin nila siya bilang isang grupo, malamang na mapatay si Xiaoyan sa kanyang kasalukuyang lakas. Guro. Sinigawan ni Xiaoyan si Yao Lao sa kanyang puso ngunit walang tugon. Ngumiti lang siya ng mapait. Tila imposibleng tulungan si Yao Lao na makaahon sa gulo na ito. Niyakap ni Muli ang kanyang braso at tumayo sa gitna ng batong pinto. Nakatitig sa mabilis na pagbabago ng mukha ni Xiaoyan ang nakakatakot niyang mukhang-mukha at para siyang pas ang naglalaro ng daga. Bagamat malaki ang potensyal mo, hindi pa ito nabubuo. Sa totoo lang, natatakot akong maghayganti ka sa hinaharap. Para maiwasan ang pag-aalala sa ganoong posibilidad, kailangan kitang patayin dito at ngayon. Bahagyang tinapik ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay, nakangiting nagsalita si Muli. Mula noong bata pa siya, binalaan siya ng kanyang ama, kung maaari, napatayin ang sinumang nasaktan niya at huwag pahintulutan ang kabilang partido na magkaroon ng pagkakataong makabalik upang maghayganti. Tinitigan ni Xiaoyan si Muli na puno ng ngiti at naningkit ang mga mata. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ang palaging nambubuli sa iba ngunit hindi pa niya nasaksihan ang ganitong klase ng pag-atake ng grupo na may balak na pumatay. Tama ka. Kung may pagkakataon akong umalis, tiyak na lilikha ako ng gulo para sa Wolfhead Mercenary Company. Malamig na tumaas ang sulok ng kanyang bibig habang nagsasalita si Xiaoyan. Kahanga-hanga na nagagawa mong maglagay ng isang malakas na harapan sa ganoong sitwasyon. Ngunit pinalakas mo lamang ang aking intensyon na patayin ka. Napangiti si Muli habang kumikislap ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga talukap, ipinakita ang katulad na layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Habang nag-iisip si Xiaoyan kung paano makakatakas, biglang gumalaw ang kamay niya na nasa likod niya nang may itinulak dito.
Pinaikit ang kanyang mga mata, kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang walang nakakapansin habang ang gilid ng kanyang mata ay random na sumulyap sa fairy doctor na malapit na nakatayo sa kanyang tabi. Ito yung pampakalma kanina. Bahagyang gumalaw ang mapupulang labi ng fairy doctor, naglabas ng mahinang boses sa tainga ni Xiaoyan. Bahagyang inihilig ang kanyang ulo, inilibot ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa mga dingding ng silid. Nang mapansin niya ang 3 moonstones na naglalabas ng mahinang liwanag, isang ideya ang nabuo sa puso ni Xiaoyan. Manatiling malapit sa akin. Nagturo si Xiaoyan na may seryosong ekspresyon. Masunuring tumango ang fairy doctor sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang pag-asa na makatakas ay inilagay kay Xiaoyan. Gawin mo. Patayin ang batang iyan. Tandaan mong huwag mong saktan ang fairy doctor. Babae ko yan. Habang pinapanood ang mag-asawa, tense na iwinagayway ni Molly ang kanyang kamay at nagutos. Oo, nang marinig ang utos ni Molly, 5 sa 10 kakaibang mersenaryo na nasa likuran niya ay agad na humakbang pasulong at may masamang ekspresyon na sinugod ang magkapareha. Nang makitang mahigpit na nakaharang ang batong pinto sa kabila ng pagkawala ng 5 lalaki sa pag-atake, sumimangot si Xiaoyan. Ang mga maingat na mersenaryong ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Bang! Matapos masulyapan ang mga mersenaryong umaakay sa kanya, iniunat ni Xiaoyan ang kanyang palad. Inihagis ng malakas na puwersa ang bag ng mga gamot na pampakalma sa hangin, na kalaunan ay sumabog. Agad na tinakpan ng nagkalat na pulbos ang buong silid. Pigilin niyo ang iyong hininga. Bawal gumalaw ang mga nasa pinto. Gusto kong harangin ang pinto. Masi, atakihin mo sila. Nang makita ang nakakalat na pulbos na panggamot, nagbago ang mukha ni Molly habang mabilis siyang tumahol sa kanyang mga utos. Ang mga utos ni Molly ay naging sanhi ng kaguluhan sa mga mersenaryo upang mabilis na kumalma. Ang 5 mersenaryo sa silid ay naglabas ng kanilang mga sandata mula sa kanilang baywang at sinugod si Xiaoyan at ang fairy doctor na may mabangis na mga mata. Hinawakan ng fairy doctor gamit ang isang kamay, si Xiaoyan ay umatras pa sa silid. Pagkatapos ay bigla niyang ikinulong ang kanyang kamay, kaagad na sinipsip ang moonstone sa dingding patungo sa kanya. Ang moonstone ay nahiwalay sa dingding at lumipad sa kamay ni Xiaoyan. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ang moonstone ay inilagay sa singsing. Nang mawala ang isa sa mga pinagmumulan ng ilaw nito, dumilim ang buong silid. Matapos itago ang isa sa mga moonstone, seryoso ang mukha ni Xiaoyan habang inilipat niya ang kanyang tingin. Sinipsip ng kanyang kanang kamay ang natitirang 2 moonstones na mabilis ding idineposito sa storage ring. Nang ang huling moonstone ay naimbak sa storage ring, ang buong silid ay naging itim. Sa sandaling bumaba ang dilim, hinayla ni Xiaoyan ang braso ng fairy doctor, umikot, at bumaril sa direksyon ng exit na naalala niya mula sa kanyang memorya. Huwag magpanik. Ilabas mo ang iyong mga apoy. Ang mga nasa pintuan, huwag gumalaw at ang mga nasa silid ay hindi lalapit. Tandaan, patayin ang sinumang maglakas loob na lumapit sa pintuan. Ang biglang pagdilim ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Molly. Gayunpaman, siya ay kahanga-hangang matalino at gumawa ng tamang desisyon sa loob ng ilang segundo. Sa paligid ng isang pinuno, kumalma rin ang Wolfhead Mercenary Company. Ang mga mersenaryo na nagdala ng mga kislap ng apoy ay mabilis na kinuha ang mga ito. Gayunpaman, nang sila ay malapit na sa kanila, isang rumaragas ang hangin ang hamampes sa mga mersenaryong ito. Sinundan ito ng palad na may dalang mabangis na puwersa na malakas na dumurog sa kanilang dibdib. Kaagad, ang ilang mga mersenaryo na hindi nakapag-react sa oras ay nagpakawala ng mahinang sigaw at bumagsak ng husto sa lupa. Parating na siya. Nasa pintong bato siya. Bilis, pigilan mo siya. Ang mga mersenaryong sinalakay ay nakatiis sa kanilang paghihirap at sumigaw. Nang marinig ang sigaw ng kanyang mga nasasakupan, muling nagdilim ang mukha ni Molly. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang at nagkataong napunta siya sa gilid ng pintong bato, na tuluyang nakaharang sa tanging daan palabas. Bang! Isang malakas at mabangis na puwersa ang bumaril mula sa kanilang harapan. Kung ang iilang 5-star daw siya sa pintong bato ay hindi nag-react sa oras, sila ay nabalisan ito. Bagamat hindi iyon nangyari,
ang ilang mga figure na ito ay napilitang umatras ng ilang hakbang gayunpaman. Sa panahon na ang ilang mga numero ay hindi matatag, dalawang rumaragasang hangin ay lihim na tumakas mula sa puwang sa loob nila. Sa oras na nakabawi ang mga numerong ito, huli na ang lahat para itigil ang mag-asawa at tanging si Molly na lang ang nasigawan nila na nakatayo sa likuran. Batang pinuno ng kumpanya. Papunta sila sa iyo. Pinaikit ni Molly ang kanyang mga mata at ibinuka ang magkabilang binti, na nakaharang sa makitid na lagusan ng kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay at unti-unting damaloy ang isang mapusyaw na berdeng Daochi. Sa ilalim ng impluwensya ng Daochi, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging kulay ng kahoy. Gusto kong makita kung paano mo ako tinulak pabalik bilang isang two-star Daoziz sa isang direktang paghaharap. Sa malamig na tawa, inilabas ni Molly ang isang night luminescent na pearl at inihagis ito sa harap. Ang mahinang liwanag ay may radius lamang na mga 2 o 3 talampakan ngunit higit pa sa sapat sa makitid na lagusan na ito. Hindi nagtagal pagkatapos niyang ihagis ang night luminescent pearl sa unahan, 2 figure ang humakbang sa ibabaw nito ng napakabilis. Sa liwanag mula sa perlas, nakita ni Molly ang malabong imahe ng layunin ng pagpatay sa mukha ng Xiaoyan. Bumalik ka. Nang makita si Xiaoyan na sumusugod sa kanya na parang gamo-gamo sa apoy, tumawa si Molly sa malamig na boses. Ang kanyang kahoy na parang kamao na napapalibutan ng berdeng ilaw, walang awa at galit na hamampas kay Xiaoyan habang may dalang agresibong puwersa. Lu Zuan Dao Technique. Strength of the Woods. Nagtungo ang Daochi sa kanya dahilan para manginig ang mukha ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang masamang tingin sa mga mata ni Molly. Gago! Saway ni Xiaoyan sa kanyang puso habang humihinga. Pagkatapos ay inabot ng kanyang mga kamay ang malaking itim na espada sa kanyang likod at itinaas iyon ng umiiyak. Iniikot ang kanyang palso, inilagay niya ang espada sa singsing na imbakan. Sa pagkawala ng malaking espada, ang bilis ni Xiaoyan ay sumabog sa isang kisap mata. Ang mabagal na paggalaw ng Daochi sa kanya ay biglang bumulwak sa kanyang mga ugat na parang pagtaas ng tubig. Ito ang unang pagkakataon na pumutok ang Daochi ni Xiaoyan matapos mapigil. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at nagsimulang manginig ang maraming ugat. Mabilis na natipon ang isang nakakatakot na puwersa. Naramdaman ang umaalo na Daochi sa kanyang katawan, isang matinding pagnanasang lumaban ang lumitaw sa maselang at gwapong mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na sumulyap kay Molly, na abot kamay. Ang Daochi sa loob niya ay nagsimulang sumunod sa chi pathis na itinakda ng Dao Technique at nagsimulang umikot sa isang hindi makontrol na paraan. Octane Blast. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso na halos humigpit ang mga manggas sa mga braso ni Xiaoyan. Ang orihinal na malambot na tela ay naging isang bagay na kasing tigas ng metal. Ang bakanting espasyo sa ilalim ng manggas ay naglalaman ng matinding puwersa habang binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamao bago ito itinapon pasulong na may malakas na pagsabog. Bang! Nagtagpo ang 2 kamao sa ilalim ng makipot na kuweba at ang tila kulog na tunog ay umalangaw-ngaw sa buong lagusan ng mahabang panahon. Nang makitang si Xiaoyan ay kasing lakas niya, nagbago ang mukha ni Molly. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Xiaoyan ay tumaas ng ilang antas sa isang kisap mata. Pinigilan ko siya. Bilisan mo, patayin mo siya kahit anong mangyari. Isang malamig at masasamang dagandong ang nag-vibrate mula sa lalamunan ni Molly. Ang lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan ay naging dahilan upang maging balisa ang napakaplanong batang pinuno ng kumpanya na ito. Kahit nasa murang edad, ang taong ito ay nagawang lumaban ng pantay sa kanyang sarili, isang 6-star daw siya. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas sa loob ng ilang taon. Kung papayag ang makatakas si Xiaoyan, posibleng maharap ang Wolfhead Mercenary Company sa posibilidad ng pagkawasak. Ang pag-iisip lamang na paghihiganti sa napakalaking lakas na iyon ay naging sanhi ng pagsulong ng layunin ng pagpatay kay Molly. Nang marinig ang sigaw ni Molly, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay nakataas ng panunuya. Ginalaw niya ang kanyang mga labi. Explode. Bang! Isa pang nakamute na pagsabog ang tumunog. Gayunpaman, ang pagsabog na ito ay nagmula sa loob ng katawan ni Molly. Spot.
Ang biglaang puwersa na sumabog sa kanyang katawan ay naging sanhi ng pagputi ng mukha ni Limo sa isang iglap. Nang inag ang buong katawan niya bago tuluyang marahas na umubo ng subo ng dugo. Sige. Matapos hampasin si Molly, pilit na nilabanan ni Xiaoyan ang pagnanasang patayin siya. Agad niyang hinayla ang fairy doctor at walang lingon-lingon sa likod, sumugod patungo sa mapanganib na bangin sa labas. Kaagad pagkatapos tumakbo ni Xiaoyan, mahigit 10 mersenaryo ang umatake mula sa loob ng rock room. Nang makita ang maputlang mukha na si Molly sa lupa, napuno ng gulat ang kanilang mga mukha. Ang 6-star daw Sheiyang company leader ay talagang binugbog ng binatang iyon. Ang kasuklam-suklam na katotohanan ito sa harap nila ay naging sanhi ng kanilang panandaliang pagkagulat. Mga tanga, ano ang tinatitigan nyo dyan? Pumunta kayo at habulin siya. Kailangan nating patayin ang batang iyan. Kapag umalis na tayo, bitawan natin ang ating senyales at kunin ang mga nasa ambush sa labas para patayin siya. Nang makita ang mga blangkong mukha ng kanyang mga nasasakupan, muling umubo ng dugo si Molly habang galit na umiiyak. Oo, ang sigaw ni Molly ang nagtulak sa mga mersenaryo na makabangon mula sa kanilang pagkagulat habang nagmamadali silang sumagot. Pagkatapos noon, humarap sila sa labasan at nagmamadaling hinabol si Xiaoyan at ang fairy doctor. Sa sobrang kahirapan, hinayla ni Molly ang sarili at sumandal sa batong pader habang siya ay nagpakawala ng mahabang hininga. Isang masamang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ikinuyom ng mahigpit ang kanyang kamao at sinuntok ang bato, malalim na sinabi niya. Munting bastos. Mas mabuting huwag mo akong hayaang mahuli ka. Kung hindi, paparanasan kita ng mas masahol pa sa kamatayan. Walang ekspresyong hinayla ni Xiaoyan ang fairy doctor habang patuloy itong umaandar patungo sa exit. Napuno ng sariwang dugo ang kamao na itinago niya sa kanyang manggas. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang nakatagong puwersa sa Octane Blast laban sa isang kalaban matapos malaman ang tungkol dito. Ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang kanyang direktang paghaharap kay Molly ay bahagyang nasaktan din siya. Dahil sa maling pag-iisip ni Molly, maglalagay sana siya ng higit pang mga mersenaryo ng Wolfhead Mercenary Company sa tuktok ng bangin. Napabuntong hininga ang paalala ng fairy doctor. Sa pamamagitan lamang ng pag-akyat sa bangin magkakaroon tayo ng pagkakataong mawala ang ating sarili sa kagubatan at makatakas. Kung hindi, kamatayan ang naghihintay sa atin. Malungkot na sagot ni Xiaoyan. Pagkalabas natin sa lagusan, huwag umakyat sa mga bangin. Kapag pinutol nila ang ating lubad, tayo'y mamamatay. May plano ka pa bang tumakas kung hindi tayo aakyat? O balak mong hintayin ang iba na lumabas at patayin tayo? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at walang tigil na sinabi ang kanyang mga yapak. Kinagat ng fairy doctor ang mapupulang labi na para bang may napagdesisyonan siya. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, maaari kitang dalhin sa akin. Tumibok ang puso ni Xiaoyan at natahimik siya. Huwag kang masyadong mahiyain. Hindi kita sasaktan pagkatapos mo akong tulungan. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Xiaoyan, nahulaan ng fairy doctor kung ano ang iniisip ng maingat na lalaki na ito at walang magawang pag-alitan siya. Dahan-dahang nagpakawala ng kanyang hininga, bahagyang tumango si Xiaoyan. Nang makita ang kasunduan ni Xiaoyan, ang fairy doctor ay naglabas ng isang maikling bamboo flute mula sa kanyang bulsa sa dibdib at inilagay ito sa kanyang bibig. Nang mahina siyang hamihip, isang medyo kakaibang tunog ang lumabas mula sa kawayan na plota, dumaan sa lagusan at umikot patungo sa langit. Anong ginagawa mo? Pinagmamasdan ang maliit na labasan sa unahan na naglalabas ng mahinang liwanag, hindi napigilan ni Xiaoyan ang kanyang pagkamausisa at nagtanong. Tatawagan ko ang partner ko. Kumakaway ang bamboo flute sa kanyang kamay, ngumiti ang fairy doctor. Isang first-rank Blue Eagle. Isang lumilipad na magic beast. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng kaunting kainahinala si Xiaoyan. Nang makita niyang tumango ang fairy doctor, lumutang ang saya sa mukha niya. Naligtas sila. Sa kasamaang palad, mayroon pang isang kahon ng bato na hindi nabuksan. Mahigpit na sinundan ng fairy doctor si Xiaoyan habang nanghihinayang niyang sinabi. Kalimutan mo na to. Huwag kang masyadong gaaman.
Kung may pagkakataon tayo sa hinaharap, babawiin natin. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Hahaha, orihinal na nag-aalala ako tungkol sa mga araw ng mahihirap na pagsasanay sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga taong ito ay nagbigay ng ilang libangan. Sige Wolfhead Mercenary Company, sa oras na gugugulin ko sa Magic Beast Mountain Range, makikipaglaro ako sa iyo. Habang tumatakbo siya sa lagusan, lalong lumiwanag ang ilaw mula sa labasan. Ilang sandali pa, biglang lumiwanag ang kanilang paligid. Ang maliwanag, kulay pilak na buwan at ang nakakalat na mga bituin ay lumitaw sa kanilang paningin. Pagkatapos lumitaw sa labasan, mabilis na hinayla ni Xiaoyan ang Fairy Doctor at Samandal sa batong pader. Ang kanyang mga tingin ay palihim na iniskan ang tuktok ng bangin at natagpuan ang maraming mga pigire dito na may dalang mga sulo at nagpapatrolya sa lugar. Talagang may naghihintay sa atin dito. Inilabas ni Xiaoyan ang kanyang galit bago ilapat ang kanyang tenga sa lupa. Kaagad niyang malungkot na sinabi. Dumating na ang mga humahabol sa atin. Nasaan ang lumilipad mong Magic Beast? Pinagmasdan ng mga mata ng Fairy Doctor ang kalangitan sa gabi. Muli, inilagay niya ang plotang kawayan sa kanyang bibig. Ang kakaibang tunog ay tahimik na kumalat sa kalangitan. Sigaw. Hindi nagtagal matapos ang tunog ng sipol, isang matalim na tili ang tumunog sa kalangitan sa gabi. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ni Xiaoyan ang isang malabong imahe ng isang malaki, matandang agila na may mayayabong na kulay asol na katawan malapit sa malalalim na rehiyon ng bundok sa unahan. Mabilis itong lumipad at sa loob ng ilang sandali, ay lumulutang mula sa ibabang gilid ng bangin. Tara na, nang makita ang pagdating ng asol na agila, napabuntong hininga ang Fairy Doctor at kumaway kay Xiaoyan. Matapos tumanggaw si Xiaoyan, lumingon siya at nakita ang ilang pigire sa loob ng kuweba. Kasabay ng malamig na tawa, yamakap ang kanyang kamay sa makipot na baywang ng Fairy Doctor at lumundag, damapo sa likod ng malaking asol na agila. Xiaolan, bilasan natin. Nang nasa katawan na sila ng agila, nagmamadaling hinimok ang Little Doctor. Nang marinig ang boses ng Fairy Doctor, agad na ikinapakpak ni Blue Eagle ang kanyang mga pakpak. Isang malakas na bagzo ng hangin ang dumaan na may tunog. Pagkatapos nito, kasama ang dalawang tao sa likod nito, ang agila ay tumaas patungo sa langit. Pan-inyo yan. Nakatingin sa duo na talagang nagawang eye-mount ang asol na agila, ang 10 dagdag na mersenaryo na lumitaw sa pasukan ng kuweba ay nagmamadaling sumigaw sa kanilang mga kasama sa tuktok ng bangin. Shoo, shoo shoo. Nang marinig ang mga sigaw mula sa ibaba, ang tuktok ng bangin ay nalitaw saglit, ngunit maya-maya pagkatapos ay isang ulan ng mga palaso ang biglang lumipad sa kalangitan, na agad na tumututok sa asol na agila. Habang nakatingin siya sa ulan ng mga palaso, bahagyang naalarma si Xiaoyan ngunit nang malapit na niyang ilihis ang mga ito, ang asol na agila sa ibaba niya ay biglang inalog ang mga pakpak nito at isang mapusyaw na berdeng unos ang bumuhos, agad na naging sanhi ng unang alon ng mga palaso na bumagsak sa kailaliman sa ilalim ng bangin. Habang nakasquat ang Fairy Doctor, ang unos ay naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang mahabang buhok. Sa kanyang mapuputing lili na mga kamay na marahang hinahaplos ang katawan ng asol na agila, ngumiti siya kay Xiaoyan at sinabing, "Ligtas na tayo." Phew! Mabigat na buntong hininga, mahinang umupo si Xiaoyan sa ibabaw ng katawan ng asol na agila. Tumitingin sa ibaba upang pagmasdan ang mabilis na pag-urong ng kagubatan, naramdaman niya ang pag-goosebump sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na lumipad siya ng napakataas. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo nang maramdaman niyang nanlambot ang kanyang buong katawan, ang matinding labanan noon ay nagdulot sa kanya ng labis na pagod. Nakaupo sa ibabaw ng asol na agila, tumingin si Xiaoyan sa kuweba. Tinitigan si Muli na kasalukuyang inaalalayan ng isa pang mersenaryo sa pasukan ng kuweba. Nagtagpo ang dalawang titig sa kalangitan ng gabi, bawat isa sa kanila ay nakangiti ng malungkot, hindi nag-abala na itago ang hangarin nilang patayan para sa isa't isa. Habang unti-unting lumilipad ang asol na agila, inalis ni Xiaoyan ang kanyang nakamamatay na titig at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang Fairy Doctor, tinanong niya. Saan mo balak pumunta? Habang inaayos ng kanyang mga daliri ang ilang hibla ng pinong buhok sa kanyang noo,
ang hangin na direktang umiihip sa kanila ay naging dahilan upang ang damit ng fairy doctor ay bumalangkas sa kanyang anyo, na nagpapakita ng magagandang kurba na nakatago noon. Babalik ako sa grupo ng pangungulekta ng gamot. Masungit na sabi ng fairy doctor. Babalik ka pa rin. Baka bumalik din ang muli na iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Xiaoyan, na medyo namangha. Hihihi. Kapag nakabalik na ako sa grupo ng pangungulekta ng gamot, hindi na siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Bahagyang ngumiti ang fairy doctor habang sinasabi. Sa reputasyon na mayroon siya sa bayan ng Qingshan, hindi maglalakas loob si muli na kumilos sa kanya maliban na lang kung gusto niyang magkaroon ng galit ng mga mersenaryo sa bayan. Higit pa rito, sa sandaling bumalik tayo sa bayan ng Qingshan, lalong hindi siya maglalakas loob na kumilos. Ang kapangyarihan ng Thousand Medicinal House ay hindi mas mahina kaysa sa Wolfhead Mercenaries. Bukod dito, ang mga pinuno ng iba pang dalawang malalaking mersenaryong grupo ay may utang na loob din sa akin. Kung ganoon, gawin mo ang gusto mo. Bahagyang tumango si Xiao. Alam ni Xiao kung gaano katanyag ang fairy doctor mula sa mga titig na ginamit ng mga mersenaryo upang tingnan ang fairy doctor. Kaya, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ano naman sayo? Paglingon niya, ngumiti ang fairy doctor habang nagtatanong. Ako. Hihihi, hindi na ako babalik. Wala akong kasikatan na gaya mo at kung gusto akong patayin ni muli, walang haad lang para pigilan siya. At saka, sa kapangyarihan na ipinakita ko, tiyak na susubukan ng batang iyon na maghanap ng anumang paraan para patayin ako. Kaya, hindi ko maibabalik ang maliit na bayan ng Qingshan. Tumawa si Xiaoyan habang mahigpit niyang hinawakan ang mga balahibo ng asol na agila. Gusto mong umalis? Sa mga salitang ito, medyo nag-aalinlangan na nagtanong ang fairy doctor. Umalis. Hihihi, hinding-hindi ako gagawa ng isang bagay tulad ng pagtakbo gamit ang aking buntot sa pagitan ng aking mga binti. Sa malapit na hinaharap ay magsasanay ako sa Magic Beast Mountain Range sa loob ng 1 taon, pagkatapos nito. Hahanapin ko ang Wolfhead Mercenaries upang dahan-daang pagbabayaran sa kanilang mga utang. Ngumisi si Xiaoyan ng marahas na sinabi niya. Ang commander ng Wolfhead Mercenaries ay isang 2-star doshi. Kung plano mong maghiganti, kailangan mong mag-ingat. Natahimik sandali ang fairy doctor bago tahimik na binalaan si Xiaoyan. Relax, hindi ako nakakita ng isang doshi dati. Dahan-daang igalaw ang kanyang mga braso parot par ito, si Xiaoyan ay tumawa ng walang pakialam. Noong panahong iyon, kahit ang isang dadoshi tulad ni JLIB ay naduraj ni Xiaoyan ang kanyang angkan. Nang makita ang tiwala kay Xiaoyan, ang fairy doctor ay tumanggo lamang, hindi na nagsalita pa. Ibinaling niya ang kanyang ulo, itinuro niya ang Blue Eagle na lumipad patungo sa mga bundok. Sa likod ng agila, habang ang mood ay unti-unting bumabagsak sa katahimikan, dahan-daang pinag-isipan ng dalawa ang kanilang kapana-panabik na close brush sa kamatayan. Hoy, ikaw maliit na brat, hindi masama. Para talagang makatakas sa delikadong senaryo sa ganoong kaliit na halaga, medyo lumampas na ito sa inaasahan ko. Sa sandaling ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata para mabawi ang chi, biglang lumabas sa kanyang isipan ang nasisiyahang tawa ni Yao Lao. Nang marinig na nagsalita si Yao Lao sa wakas, sumimangot si Xiaoyan bago umungol kay Yao Lao sa kanyang isip. Akala ko na wala ka na. Hahaha. Brat, napakaliit mo. Kung hindi kita hahayaang personal na makaranas ng ganitong uri ng panganib, paano sisabog ang iyong potensyal? Tawa ng tawa si Yao Lao habang patuloy siyang nagsasalita. Higit pa rito, ano ang pakiramdam ng pagtapon sa mga paghihigpit? Hindi masama. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong habang nakasisigla niyang sinabi. Gusto mo maghiganti? Ang tawa ni Yao Lao ay parang isang taksil na matandang Zorro, puno ng pang-akit. Kailan mo pa ako nakitang binubuli ng walang anumang paghihiganti? Dahil ang bastos na iyon ay gusto akong patayin, paano ko siya pakakawalan? Kahit na si Xiaoyan ay may maliit na ngiti sa kanyang mukha, may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Narinig mo na ang sinabi ng munting miss, ang commander ng Wolfhead Mercenaries ay isang 2-star doshi. Tumawa si Yao Lao bago nagpatuloy.
Kaya kung gusto mong maghiganti, kailangan mong sumulong sa Daoshi sa lalong madaling panahon. Siyempre, sa panahong ito ay lihim akong magsasanay sa Magic Beast Mountain Range. Kahit anong uri ng mahirap na paraan ng pagsasanay ang gamitin ng guro, malalagpasan ko silang lahat. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Hahaha, mabuti. Dahil mayroon kang ganitong uri ng determinasyon, gagamitin ko ang pinakamabilis na paraan ng walang anumang negatibong epekto para gawin kang Daoshi. Agad na natuwa si Yao Lao nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ang puot ay tunay na pinakadakilang gamot upang isulong ang pag-unlad ng isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali na umikot sa kalangitan, sa wakas ay itinupi ng agila ang kanyang mga pakpak pagkalapag sa tuktok ng burol. Ang Medicine Collecting Group area ay nasa ilalim natin at dahil hindi ka nababalik dito kita ilalagay. Maghintay ka bukas bago ka umalis mag-isa, okay lang ba? Nakatingin sa mga siga sa ibaba, ang sabi ng fairy doctor habang nakatungo ang kanyang ulo upang bahagyang ngumiti kay Xiaoyan. Okay. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Pinagsalikop niya ang magkabilang kamao at itinapat ang mga ito sa fairy doctor at may matingkad na ngiti, sumagot siya. Kung gayon, maghiwalay tayo ng landas dito, sa susunod na pagkikita natin, maaaring matagal na ang lumipas. Oo. Bahagyang tumango ang Snow White chin ng fairy doctor habang siya ay bahagyang nag-alinlangan bago sa wakas ay kumuha ng isang maliit na bag ng gamot at ipinasa ito kay Xiaoyan. Bagaman ang bisa ng pulbos ng gamot na ito, dapat ay sapat lang ang mga ito para sa iyong proteksyon. Sa pagtanggap ng bag na may bakas pa ring init mula sa kanyang katawan, medyo nakaramdam si Xiaoyan. Sa totoo lang, ang fairy doctor at siya ay mga estranghero lamang na nagkataon. Hindi banggitin na walang kahihiyan din niyang kinuha ang kalahati ng mga kayamanan na dapat ay sa kanya lamang. Bagamat iniligtas siya nito habang tumatakas sila, sa ganoong sitwasyon, kahit sinong lalaki ay ganoon din ang gagawin. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at ngumiti bago tumango. Kumaway siya sa fairy doctor at saka tumalikod para maglakad patungo sa madilim na kagubatan. Magkita-kita tayong muli. Sa susunod na pagkikita natin, papawiin ko ang masamang mersenaryong grupong iyon para sa ating dalawa. Hihihi, maghihintay ako. Sa isang kaakit-akit na kindat, tumawa ang fairy doctor. Pinagmasdan niya ang katawan ng binata na unti-unting naglaho sa kadiliman bago ibinaling ang kanyang ulo patungo sa kampo, na binibigkas sa malambot ngunit malamig na boses. Muli, maghintay lang at tingnan. Ang sama ng loob ng isang babae ay mas nakakatakot kaysa sa iyong naiisip. Sa isang malamig na panunuya, ang fairy doctor ay muling tumalon papunta sa Blue Eagle bago dahan-dahang umikot pababa at tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Habang siya ay unti-unting naglalaho, ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay tumama mula sa abot tanaw, na nagniningning sa puting tent edge. Nang magising ang fairy doctor mula sa kanyang pagkakatulog, may narinig siyang kaguluhan sa labas ng kanyang tolda na sinabayan pa ng nakakasuka at pamilyar na boses. Isang malisyosong layunin ang pumukaw sa kanyang malarosas at munting ngiti at matamlay na bumaba sa kanyang kama, nagpalit siya ng damit bago dahan-daang lumabas ng tent. Sa labas ng tent, 7 o 8 mersenaryo ang kasalukuyang mahigpit na nagbabantay sa pasukan. Sa sandaling ito, pinipigilan ng mga mersenaryong ito ang isang binata na pumasok na may tame time na mukha ngunit nang makita nilang lumabas ang fairy doctor, binilisan nila ang pagbati sa kanya. Hihihi. Young Master Moli, bakit mo sinusubukang pumasok sa aking tent ng madaling araw? Habang pinagmamasdan niya ang ilang mga mersenaryo na may maliit na ngiti, ang fairy doctor ay nakahilig sa kanyang ulo upang ngumiti kay Moli na may medyo hindi komportable na ekspresyon sa kanyang mukha. Hahaha, wala masyado, medyo gamabi na at naisipan kong dumaan para tawagan ang fairy doctor para ipagpatuloy ang paglalakbay natin. Lumipat ang tingin ni Moli sa paligid ng lugar sa likod ng fairy doctor at walang nakita, kumunat ang noo niya bago ngumiti habang sinasabi. Bahagyang tumango ang kanyang ulo. Ang fairy doctor ay nagwagayway ng kamay upang ipadala ang ilang mga mersenaryo. Lumakad siya ng 2 hakbang pasulong at ngumiti habang nakatingin kay Moli. Young Master Moli, ang mantis ay nanonood sa cicada na hindi alam ang oriole sa likod, ang maging oriole ay napakagandang diskarte.
Sayang na ang mantis ay masyadong tuso. Ngumiti si Molly, isang malamig sa kanyang ekspresyon. Muli na namang nagwawalis ng tingin sa tent sa likod ng fairy doctor habang malamig na sinabi. Alam kong dahil bumalik ka dito, wala akong magagawa sa iyo ngunit hindi ikaw ang target ko. Ibigay mo si Xiaoyan at hindi na kita pahihirapan pa. Umalis siya. Ang fairy doctor ay naglahad ng kanyang mga kamay at nakangiti habang sinasabi. Umalis. Ang mga mata ni Molly ay umatras habang ang kanyang ekspresyon ay lalong naging pangit. Hindi mo naman siguro iniisip na babalik siya sa campsite, di ba? Nakangising pinagmasdan ng fairy doctor ang mga nakapaligid na mersenaryo na nagising na. Ang mga mersenaryong ito ay kanyang mga tagapagtanggol. Hanggat naririto sila, hindi maglalakas loob si Molly na kumilos sa kanya. Walang hiyang tao. Si Molly ay nanumpa, huminga ng malalim, nagmura siya. Mula nang pumasok siya sa Magic Beast Mountain Range, makakatagpo siya ng mas mabilis na katapusan. Hindi pinansin ng fairy doctor ang kanyang sumpa habang ang mga sulok ng kanyang mapupula at maliit na bibig ay bahagyang nakataas, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pangungutya. Miss Fairy Doctor, malapit na tayong matapos sa pagtitipon ng mga sangkap ng gamot, babalik ba tayo? Mabilis na naglakad ang isang miyembro ng grupo ng pangungulekta ng gamot mula sa Thousand Medicinal House bago magalang na nagsumbong sa Fairy Doctor. Okay, alis na tayo. Napangiti ang Fairy Doctor habang inihilig ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang kanyang magagandang mata sa buong kampo. Bigla niyang sinabi sa malumanay na tono. Lahat, dahil ang Wolfhead Mercenaries ay nakatagpo ng kaunting problema, gusto kong anyayahan ang lahat na tumulong na kunin ang kanilang trabaho bilang aking mga personal na bodyguard, posible ba ito? Nang marinig ang mga salita ng Fairy Doctor, ang mga mersenaryo, na orihinal na nabigla, ay biglang itinapon ang mga bagay sa kanilang mga kamay at nagmamadaling tumakbo patungo sa Fairy Doctor sa pananabik. Tinitigan ni Molly ang Fairy Doctor na masayang inaayos ang mga mercenary squad, bahagyang kumikibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Alam niyang ito ang paraan ng Fairy Doctor para mabantayan siya. Matapos ayusin ang kanyang mga personal na gwardya, ibinaling ng Fairy Doctor ang kanyang ulo upang tingnan si Molly na hindi pa gumagalaw mula sa kanyang orihinal na posisyon. Nakangiting sinabi niya, Young Master Molly, nang aalis si Xiaoyan, hiniling niya sa akin na tulungan siyang magpasa ng mensahe sa iyo. Basta ibibigay niya lahat ng nakuha niya sa kuweba, kaya kong bitawan ang katotohanan na nasaktan niya ako. Ngumisi si Molly at sinabing, Hahaha, Young Master Molly, nagkakamali ka. Ang gusto ni Xiaoyan na sabihin ko sa iyo ay, babalik siya. Na may banayad ng ngiti, mahinang sinabi ng Fairy Doctor. Ang balat sa paligid ng mga mata ni Molly ay tumindi habang siya ay malalim na bumantong hininga, halata sa kanyang noo ang layuning pumatay. Ilang sandali pa bago siya tumango. Mabuti, hanggat kaya niyang mabuhay sa Magic Beast Mountain Range, hihintayin ko ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos magsalita, mabangis na ibinaba ni Molly ang kanyang manggas sa galit bago dinala ang ilang lalaki sa ilalim niya upang umalis sa lugar. Habang nakatingin siya sa papaalis na si Molly, ang nakangiting ekspresyon sa kaakit-akit na mukha ng Fairy Doctor ay unti-unting nagbago habang ang isang pamilyar na lamig ay dumampi sa magagandang mata na iyon. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang suklayan ang pinong itim na buhok sa kanyang noo bago biglang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang matataas na taluktok ng bundok sa kanyang likuran. Habang ang mga sinag ng bukang liwayway ay sumisikat pababa sa tuktok ng bundok, ang mapagmataas na nakatayong figure ng isang kabataan ay tila nakikita. Nakatayo si Xiaoyan sa taluktok ng bundok habang nakatingin sa papaalis na mga mersenaryo. Dahan-daang iniikot ang kanyang ulo mula sa gilid hanggang sa gilid. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao at nginisyan. Anak ng asong gago, hintayin mo lang ako. Maaalala ng Young Master na ito ang lahat ng nangyari kagabi at sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong doble ang sisingilan ko sa iyo. Malalim na humihinga sa sariwa at malamig na hangin sa umaga, biglang tumalikod si Xiaoyan at, bitbit ang itim na espada, naglakad siya patungo sa masukal na kagubatan ng hindi lumilingon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na paghihirap. Sa sariwa at malinis na hangin ng kagubatan, si Xiaoyan ay nasa tiyan habang nagtatago sa damuhan.
Ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng kanyang katawan ay nagpapahintulot sa kanya na ligtas na maitago, sa pagsisikap na pigilan ang kanyang paghinga sa pinakamababang lawak, ang kanyang hininga ay tila ganap na naglaho. Ang kanyang katawan ay parang bato habang ang kanyang mga mata ay tumagos sa damuhan at hindi natitinag sa higanteng pulang lobo na dahan-daang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ngayon na ang ikalawang araw mula nang humiwalay si Xiaoyan sa Fairy Doctor. Sa loob ng 2 araw na ito, nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa gitna ng Magic Beast Mountain Range. Ayon sa kanyang bilis, siya ay dapat na nasa gitnang bahagi ng Magic Beast Mountain Range. Sa 2 araw na ito, nakatagpo si Xiaoyan ng higit sa 10 pag-atake mula sa Magic Beasts, kung saan nakamit niya ang 2 tagumpay. Tungkol naman sa iba, nauwi sila sa pagtakas niya para sa kanyang buhay. Gayunpaman, bagamat tumakbo siya ng maraming beses, ang buhay at kamatayan na pakikipaglaban sa mga Magic Beast ay nakatulong kay Xiaoyan na maglabas ng tunay na pagkauhaw sa dugo. Nitong huling 2 araw, patuloy na sinubukan ni Xiaoyan na maghanap ng lokasyon ng pagsasanay na hiniling ni Yao Lao ngunit hindi pa nakakahanap ng angkop na lokasyon. Kaya't maaari lamang siyang magpatuloy sa paggalaw at matapang ang mga panganib mula sa mga pag-atake ng Magic Beast habang ipinagpatuloy niya ang kanyang maingat na paraan ng kaligtasan. Ang higanteng pulang lobo sa harap ni Xiaoyan ay isang matured rank 1 firewolf. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang 6-star Daoshe. Sa maraming pagkakagulo sa Magic Beasts dati, nakilala niya ang isang firewolf noon ngunit dahil sa mga paghihigpit na inilagay sa kanya ng mabigat na espada sa kanyang likod, sa huli ay tumakas siya. Gamit ang isang daliri na bahagyang dumampi sa lupa, tinitigan ni Xiaoyan ang higanteng pulang lobo na abot kamay na. Ang kanyang katawan ay biglang bahagyang arched, pinananatili ang kanyang posisyon para sa isang maliit na bit. Pagkatapos, tulad ng isang iginuhit na busog, siya ay bumaril mula sa damuhan na parang kidlat, dahilan upang ang mga tuyong dahon ay lumipad at mapuno ang hangin bago dahan-daang lumutang pabalik. Dumaan ang katawan ni Xiaoyan sa mga nahuhulog na dahon upang makarating sa likuran ng higanteng lobo. Mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao, na may marahas na enerhiya ng chi, ang kamao ay nabasag ng husto sa likod ng higanteng lobo. Octane Blast. Habang ang mga dayandang ng papasok na sigaw ay nawala, isang malaking enerhiya ng chi ang naging sanhi ng pag-ungol ng higanteng lobo habang ang katawan nito ay walang awa na natangay ng higit sa 10 metro sa lupa bago tuluyang nabasag sa isang puno ng kahoy. Naninigas ang 4 na paa nito habang sinusubukang lumaban bago tuluyang lumambat sa pagkatalo. Habang ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay mabigat na nakatapak sa lupa, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Sa mahabang panahon na nanatili sa isang gumagapang na posisyon, ang kanyang mga braso at binti ay naging bahagyang manhid. Paikot-ikot ang kanyang ulo, mabilis siyang umakyat at hinugot ang maliit na punyal mula sa kanyang baywang, pinutol niya ang ulo ng higanteng lobo. Biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang maliit na pulang kristal. Oh, isang magic core. Napatingin si Xiaoyan nang may pagkagambala sa pulang kristal na ito. Maya-maya pa ay masaya niyang hinugot ito, walang pakialam kahit kay titing na dugo at dungga. Nililinas ito sa kanyang mga damit, ito ang unang magic stone na natanggap niya sa loob ng 2 araw. Matapos tanggalin ang magic stone, inihagis ni Xiaoyan ang bangkay ng lobo sa isang tabi. Itinaas niya ang kanyang ulo upang subukang makayanan ang kanyang sarili bago sumugod patungo sa mahinang tunog ng tubig. Masiglang dumadaan sa patong-patong na mga sanga sa kagubatan, mabilis na naglakbay si Xiaoyan sa loob ng maikling panahon bago biglang lumaki ang kanyang paningin. Ang mga dagandong na tunog mula sa isang talon ay nagdulot ng ligaw na saya sa kanyang mukha. Tinatahak niya ang huling higanteng puno, hindi maiwasan ni Xiaoyan na huminga ng malalim sa eksenang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa paningin ni Xiaoyan, isang malaking talon na tila nababalutan ng isang layer ng pilak ang galit na nahulog mula sa matataas na taluktok ng bundok. Ang tubig ay bumasag sa isang higanteng bato na naging dahilan upang mapuno ng singaw ang hangin. Sa dalawang gilid ng talon ay may ilang matarik na pader ng bundok. Sa mga pader ng bundok, bawat isa at bawat natural na nabuong kuweba ay naging sanhi ng labis na kagalakan ni Xiaoyan. Hanggat nakasalansan niya ang ilang mga bato sa pasukan ng kuweba,
maaari niyang pigilan ang mga magic beast, hindi na siya muling mag-aalala na makakatagpo siya ng isang mabagsik na ahas na makamandag sa kanyang tabi kapag nagising siya mula sa kanyang pagsasanay. Sa wakas ay nakahanap na ng pinakamagandang lugar para sa pagsasanay. Bulong ni Xiaoyan bago niya ibinuka ng husto ang kanyang mga braso at malalim na nilalanghap ang hangin na puno ng singaw ng tubig. Hinihimas ang kanyang ilong, lumingon ang palad ni Xiaoyan nang lumitaw ang dalawang scroll sa kanyang kamay. Ang dalawang balumbon na ito ay nakuha ni Xiaoyan sa kuweba at dahil sa kanyang mapanganib na kalagayan sa nakalipas na 2 araw, wala siyang oras upang pag-aralan ang mga ito ng detalyado. Ngayong nakahanap na siya ng isang ligtas na kanlungan, sa wakas ay makakapanatag na siya at makapagsimulang pag-aralan ang mga balumbon. Battle Through the Heavens. Kabanata 119. Purple Cloud Wings. Paglukso sa lambak, masayang tinungo ni Xiaoyan ang talon. Maingat na inilibot ng kanyang tingin ang paligid at pagkatapos lamang niyang makita na walang mga magic beast sa malapit, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pagdating sa matarik na pader ng bundok, nagtagal si Xiaoyan sa maingat na pagpili ng kuweba na 4 hanggang 5 metro mula sa kanya. Maingat na umaakyat sa madulas na mga bato, si Xiaoyan ay parang isang maliksi na unggoy at mabilis na pumasok sa kuweba na dati niyang pinili. Ito ay medyo malamig sa loob ng kuweba at hindi masyadong maliit. Malinaw na higit pa sa sapat para kay Xiaoyan na manirahan dito mag-isa. Maingat na nagwawalis ng kanyang tingin sa sahig sa loob ng kuweba, walang nakitang palatandaan si Xiaoyan na may isang magical beast na nakapasok sa kuweba. Dahil doon sa wakas ay nakadama siya ng katiyakan. Binigyan niya ng mabilisang paglilinis ang kuweba bago inalis ang ilang mga gamit sa camping mula sa kanyang storage ring at gumawa ng malambot at tuyo na kama. Pagkatapos iset up ang mga mahahalagang bagay, gumamit si Xiaoyan ng malaking bato para harangan ang pasukan ng kuweba para isang tao lang ang makakadaan sa bawat pagkakataon. Dahil mananatili siya ng maraming araw dito, ang mga alalahanin sa kaligtasan ang pinakamahalaga. Nang matapos ang mga gawaing ito, pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay upang alisin ang dumi sa mga ito. Habang nakatingin siya sa medyo madilim na kuweba, nag-isip siya sandali at pagkatapos ay kinuha niya ang 3 moonstones na kinuha niya sa treasure cave at inilagay ang mga ito sa mga uka sa dingding. Kaagad ang banayad na liwanag ang naging dahilan ng pagliwanag ng kuweba. Habang tinitingnan niya ang ganap na bagong kuweba, ngumisi si Xiaoyan at umupo sa malambot na kama na may mahabang buntong hininga. Hindi nagtagal, pinag-cross niya ang kanyang mga paa at gumawa ng training sail gamit ang 2 kamay, dahan-daang nabawi ang Daoqi na naubos niya at ang mental at pisikal na pagkapagod mula sa 2 araw ng tuloy-tuloy at minamadaling paglalakbay. Habang natahimik si Xiaoyan, unti-unting tumatag ang kanyang paghinga at nabuo ang isang perpektong cycle ng kanyang paglanghap at pagbuga. Sa tuwing nagpapalit-palit ang ikot ng paghinga, ang mahinang mga thread ng enerhiya ay nahuhubog sa hangin sa paligid ng katawan ni Xiaoyan at sinusundan ang paghinga ni Xiaoyan na dumaloy sa kanyang katawan. At pagkatapos na pinino ng kanyang chi paths ang enerhiya, ito ay inimbak sa chi vortex sa kanyang ibabang tiyan. Habang siya ay tahimik na nagsasanay, ang mga iniisip ni Xiaoyan ay bumabaon sa kanyang katawan. Sa kamangha-manghang panloob na pananaw, kitang-kita niya ang Daoqi na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga iniisip ay dumaan sa ilang pangunahing chi path bago tuluyang nakarating sa ibabang bahagi ng tiyan. Bilang pundasyon ng Daoqi, dahan-daang umikot ang vortex habang lumilitaw ito sa kanyang mga paningin. Muli nang tiningnan ang mahimalang chi vortex na ito, bahagyang nasiyahan si Xiaoyan. Matapos ang halos 1 taon ng pagsasanay, ang laki ng thumb size na parang gatas na chi vortex mula noong siya ay nag-advance pa lamang upang maging isang Daoqi ay nagbago sa isang mapusyaw na dilaw na kulay dahil sa chi method. Higit pa rito, ito ay mas malawak kaysa dati. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang konsentrasyon ng Daoqi sa chi vortex ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa orihinal. Nakatingin sa dilaw na Daoqi na patuloy na umaagos mula sa chi paths patungo sa chi vortex, mahinang ngumiti si Xiaoyan habang dahan-daang umatras ang kanyang mga iniisip mula sa loob ng kanyang katawan. Nang ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay ganap nang nakabawi sa kalang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata.
Tamad na iniikot ang kanyang katawan, muling nakaramdam ng panibagong refresh ang katawan ni Xiaoyan. Mahigpit na ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao, naramdaman ni Xiaoyan na dahil sa mga kamakailang mapait na pagsasanay, ang kanyang kasalukuyang lakas ay unti-unting bumubuti mula sa kasalukuyang estado ng isang 5-star Daoshi patungo sa isang 6-star. Marahil sa 1 o 2 pang buwan, makakapasok na siya sa antas ng 6-star. At kapag dumating ang oras na iyon, kung inalis niya ang mga paghihigpit ng mabigat na espada at kasama ang ilang uri ng Zuan level Dao techniques, posibleng makipaglaban siya sa isang 8-star Daoshi. Siyempre ito ay kung ang mga klase ng Dao techniques kung saan ang 8-star Daoshi ay bihasa ay mas mababa kaysa kay Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, ang Chi method ni Xiaoyan ay ang pinakamababang antas ng Huang, ito lang ang kanyang kahinaan. Matapos mabawi ang kanyang enerhiya sa normal na antas, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang palad at isang itim na scroll ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang Hai Zuan Flying Dao Techniques. Ang pag-akyat sa kalangitan ay pangarap ng bawat tao, at patungkol sa pag-iisip na malayang lumipad sa himpapawid, si Xiaoyan ay labis ding interesado. Ang paglipad ay ang pinakamahusay na paraan upang makatakas. Kung wala sa kanila ang asol na agila ng Little Fairy Doctor noong gabing iyon, ang kahirapan ng dalawa na makatakas mula sa mabigat na napapaligirang bangin ay tumaas ng husto. Sa kontinente ng Daochi, ang paggawa ng mga pakpak ng Daochi ay isang karapatan na maaaring magkaroon lamang ng mga malalakas na practitioner na sina Dawang pataas. For the rest, nakatitig lang sila sa langit at bamantong hininga. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nagkataon na nakakuha ng pambihirang mga flying Dao techniques na makapagbibigay daan sa kanya na lumayo sa mga paghihigpit na mayroon ang iba. Hawak ang scroll gamit ang 2 kamay, dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at kinalas ang tali na nakatali sa scroll bago ito dahan-dahang ibinuka. Sa pagbukas ng itim na scroll, lumitaw sa kanyang mga mata ang 2 itim na pakpak ng agila na naging sanhi ng kanyang bahagyang panginginig. Dahil ang pares ng mga pakpak ng agila na ito ay ipininta sa balumbon, hindi ito masyadong malaki. Gayunpaman, bahagyang naglabas sila ng init. Kung titingnan ang mahiwagang tanawing ito, halatang hindi lang ito simpleng larawan. Ang mga pakpak ng agila ay madilim na itim na may kulay na mga lilang ulap na bahagyang nagpapakita. Kung susuriing mabuti, ang pares ng mga pakpak ay talagang parang itim na bakal, na nagtataglay ng isang espesyal na uri ng metal texture. Ang mga balahibo sa mga pakpak ng agila ay nagbuga ng malambot na init at nang bahagya itong hinaypan ni Xiaoyan, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging bahagyang naalarma. Sa ilalim ng liwanag na simoy ng hangin, ang mga balahibo sa mga pakpak ng agila ay hindi inaasahang lumipad na parang totoo. Isa itong napakahimala na tanawin. Habang ang kanyang tingin ay dumaan sa mga pakpak ng agila, biglang huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa isang linya ng mga salita sa isang tabi at kumukurap ang kanyang mga mata, marahan niyang binibigkas ang mga salita ng malakas. Purple Cloud Black Fire Eagle, isang rank 5 flying type magic beast. Ayon sa mga alamat, nagtataglay ito ng bloodline mula sa mga phoenix noong sinaunang panahon. Ang bilis nito sa paglipad ay ang pinakamabilis sa lahat ng uri ng paglipad na magic beasts. Sa likas na katangian, ito ay parehong tuso at malupit, napakahirap makuha at naninirahan lamang sa maulap na mga lugar ng bundok sa hilaga ng kontinente. Rank 5 Magic Beast. Nagulat, napalunok si Xiaoyan. Iyon ay hindi bababa sa isang dawang human practitioner. Ang pangalan ng Dao technique na ito ay Eagle Wings, kilala rin bilang Purple Cloud Wings. Tumagal ng 3 taon para sa akin, ang may akda, at ilang mga kaibigan upang matagumpay na makuha ang isang Purple Cloud Black Fire Eagle. Pagkatapos, gamit ang isang lihim na paraan upang makuha ang parehong mga pakpak, sa wakas ay nagawa naming gawin ang scroll na ito na nagpapahintulot sa isa na matuto ng isang lumilipad na Dao technique. Sa pagtatapos ng aking buhay, ginawa ko itong Dao technique gamit ang Dao Chi. Tandaan ito ay matututuhan lamang ng isang tao. Napakamatapang na tao, na talagang maglakas loob na kunin ang isang dawang level na lumilipad na magic beast. 2 beses na pinitik ni Xiaoyan ang kanyang dila habang nagulat siya. Medyo curious kung anong antas ng lakas ang taong nag-iwan sa mga bagay na ito.
Habang lumalayo ang kanyang tingin sa maliliit na salita, maingat na iniunat ni Xiaoyan ang isang palad at bahagyang hinawakan ang pares ng bahagyang kulay violet, itim na mga pakpak ng agila. Bakit ganito ang pakiramdam? Na para bang ito ang tunay na artikulo? Ang pakiramdam ng mga balahibo sa kanyang palad ay naging sanhi ng labis na pagkamangha ni Xiaoyan. Muli ay marahan itong hinaplos gamit ang kanyang palad nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap, binawi niya ang kanyang kamay at nabigla, paus niyang sinabi. May kaluluwa sa mga pakpak ng agila na ito. Ang espiritual na pangunawa ni Xiaoyan ay lubhang kapansin-pansin at nang hinawakan niya ang mga pakpak ng agila, malinaw niyang naramdaman na ang isang brutal at nagngangalit na kaluluwa ay nakatago sa loob ng mga pakpak ng agila. Talagang may nakatagong kaluluwa ngunit ito ay isang kaluluwa na walang kamalayan. Isang matanda at nagtatakang boses ang biglang tumunog mula sa singsing sa daliri ni Xiaoyan. Nawalan ng malay. Nataranta, may pag-aalinlang ang tanong ni Xiaoyan. Sa tingin ko ito ay sanhi ng lihim na pamamaraan na ginamit sa paggawa ng isang flying type na Dao technique sa nakaraan. Ang pag-alis ng flying type na magic beast ng kaluluwa at mga pakpak mula sa halimaw bago tuluyang pagsamasamahin ang mga ito, syempre, ang ganitong uri ng pagsasanib ay kailangang ipares sa isang kakaiba at lihim na pamamaraan. Saka lamang makakagawa ng isang tunay na Dao techniques. Hindi katakatakang kailangan mo na ngayong lumipad ng Dao techniques pababa, hindi ka na nakakapagtakang ang paggawa ng Dao techniques ngayon ay hindi mo na alam ang proseso ng paggawa ng Dao. Isang kakaibang bagay. Inihayag ni Yao Lao ang kanyang mga iniisip habang siya ay tumawa sa mahinang tono. Kung gayon, dapat walang negatibong epekto sa pag-aaral ng bagay na ito, di ba? Medyo nag-aalalang tanong ni Xiaoyan. Ang kaluluwa na naramdaman mo ngayon ay dapat nakabilang sa Purple Cloud Eagle na iyon at pagkatapos mapagod sa loob ng maraming taon, ang natitira na lang sa katalinuhan nito ay ang instincts ng isang mabangis na hayop. Hanggat ang isang tao ay nagbabantay sa kanyang sarili kapag ginagamit ang scroll, dapat ay walang mga problema. Natawa si Yao Lao habang pinapayuhan niya si Xiaoyan. Pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Yao Lao, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Siya nga ay medyo natatakot na siya ay makokontrol ng kaluluwa ng Purple Cloud Eagle kung siya ay nagsasanay ng mga techniques. Total ang katalinuhan ng isang rank 5 magic beast ay hindi mas mababa kaysa sa isang tao. Muling ibinaling ang kanyang tingin sa mga pakpak ng itim na agila sa scroll, binasa ni Xiaoyan ang mga tagubilin sa mga pamamaraan ng pagsasanay ng ilang beses. Bahagyang kumunat ang kilay, mahina niyang sinabi. Sinasabi ng scroll na kapag nagsasanay ng teknik, ang kaluluwa ng Purple Cloud Eagle sa loob ng mga pakpak ay posibleng sasalakayin ang taong nagsasanay. Kung kaya niyang tiisin ang pag-atake ng kaluluwa, pagkatapos ay may pagpapatuloy niya ang pagsasanay. Kung hindi, ang taong iyon ay dapat sumuko sa pagsasanay ng pamamaraang ito. Mukhang kung plano kong magsanay ng Flying Dao technique na ito, magkakaroon ng kaunting panganib. Napabuntong hininga si Xiaoyan bago walang magawang bumuntong hininga. Natural, upang makakuha ng isang bagay, dapat bayaran ng isa ang presyo. Sinabi ni Yao Lao sa seryosong tono habang nakangiti at nagpatuloy. Dahil sa lakas ng iyong kaluluwa, hindi mo kailangang mag-alala ng labis na atakihin ng kaluluwa ng Purple Cloud Eagle. Bagamat ito ay dating ika-5 ranggo, ngayon ay isa na lamang itong nasirang kaluluwa na walang magagawa. Sa mga salitang ito, bahagyang iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Maya-maya pa, nagngangalit siya at tuluyang gumawa ng kanyang resolusyon habang dahan-daang iniunat ang kanyang mga palad. Ang magkabilang palad ay lumipat sa scroll at bahagyang idiniin ang malambot na mga pakpak, huminga ng malalim si Xiaoyan at hindi nagmamadaling ipinikit ang kanyang mga mata. Di nagtagal pagkatapos na may patong ni Xiaoyan ang kanyang mga palad sa mga pakpak, mula sa loob ng mga pakpak ng agila, ang malupit na kaluluwa ng agila ay biglang umungal na may tumutusok na huni na naging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa. Ang huni ay tumagos sa scroll at sinundan ang landas sa pamamagitan ng mga palad ni Xiaoyan at tulad ng isang drill, ito ay desperadong martilyo sa kanyang isipan. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Xiaoyan ng pag-atake ng isang kaluluwa.
Biglang nanginig ang kanyang katawan habang pumuti ng ilang shades ang kanyang kutis. Mag-concentrate, protektahan ang iyong isip, hayaan itong umatake. Mula sa loob ng ring. Sigaw ni Yao Lao. Nakanganga ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumango. Ang espiritual na persepsyon ni Xiaoyan ay nabuo mismo sa ilang mga layer ng proteksyon sa paligid ng kanyang isipan, na nagpapahintulot sa kanya na sa wakas ay mapaglabanan ang tumatagos na pag-atake sa kanyang kaluluwa. Parang nakikita nitong walang epekto ang huni ng kaluluwa, ang kaluluwa ng Purple Cloud Eagle ay tumahimik saglit bago isang brutal na presensya ang biglang pumasok sa scroll na bumabaon sa kaibuturan ng mga iniisip ni Xiaoyan. Patatagin mo ang iyong pag-iisip, huwag mong hayaang kontrolin nito ang iyong emosyon. Kung hindi, ikaw ay magiging isang halimaw na marunong lamang pumatay. Ang mabigat na boses ni Yao Lao ay tumunog sa angkop na sandali na ito. Muli ng malalim na buntong hininga, mahigpit na binantayan ni Xiaoyan ang kanyang mga iniisip, hindi nang ahas na hayaan ang brutal na presensyang iyon na manghimasok sa kahit kay titing na antas. Ang pagpapalitang ito ng mga kaluluwa ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto bago ang Purple Cloud Eagle ay dahan-daang umatras sa pagkatalo. Bagamat ang lakas ni Xiaoyan ay malayong mapantayan hanggang sa Grade 5 na Magic Beast, pagkatapos na mapigil sa hindi mabilang na mga taon, sa kasalukuyan, wala nang pagkakaiba ang Purple Cloud Eagle na ito at ang isang lumpo na mabangis na hayop. Nang ang mabangis na hayop na tulad ng brutal na presensya ay tuluyang umatras mula sa kanyang mga iniisip, ang masakit na katawan ni Xiaoyan ay agad na bumagsak. Mukhang pagod ang mapatla niyang mukha. Ang ganitong uri ng pag-aaway ng kaluluwa ay higit na nakakapagod kaysa sa sagupaan ng mga pisikal na katawan. Ito ba ay itinuturing na isang tagumpay? Tanong ni Xiaoyan habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Oo. Mayroon ka na ngayong mga kwalipikasyon para sanayin ang teknik na ito. Nakaramdam ng kasiyahan si Xiaoyan sa mga salitang ito, tumatawa, muli niyang inilagay ang dalawang palad sa mga pakpak ng agila. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatanggap ng pag-atake ng kaluluwa at itinikom ang kanyang mga labi, sinunod ng Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ang mga tagubilin sa scroll habang dahan-dahan itong umagos. Ilang sandali pa, ang Dao Qi sa Xiaoyan ay dumaloy sa kanyang mga bisig at unti-unting pumasok sa kanyang mga palad. Nang lumitaw ang Dao Qi sa gitna ng palad, biglang lumiwanag ang mga pakpak ng agila sa itim na scroll. Violet at itim. Sila ay lumiwanag bago tuluyang naging dalawang sinag ng maliliit na kulay yulang itim na liwanag habang sila ay pumasok sa palad ni Xiaoyan. Matapos ang dalawang sinag ng maliit, purplish black light na pumasok sa katawan ni Xiaoyan, sinundan nila ang chi paths at dumaloy hanggang sa marating nila ang chi paths sa likod ni Xiaoyan bago sila biglang huminto at tumalikod upang hindi inaasahang mapuwersa ang kanilang daan para mag-ukit ng dalawang maliliit na bagong landas. Ang dalawang bagong chi path na ito ay lumago mula sa mga pangunahing chi path at nang umabot sila upang lumikha ng exit sa likod ng katawan, dahan-dahan nilang itinigil ang kanilang paglaki. Sa labas ng mundo, nag-ambala pa rin si Xiaoyan sa pagkawala ng mga pakpak ng agila, bigla siyang nagpakawala ng matinding sigaw habang ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo habang mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamao. Huminga siya ng malalim, sumirit siya, nagmumura. Ano ang ginagawa ng maldita na ito? Nakabaluktot ang kanyang katawan habang nakahiga sa kama, kinagat ni Xiaoyan ang kanyang labi na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtitiis, sa wakas ay hindi na kinaya ni Xiaoyan ang sakit ng kanyang chi paths na naghiwa-hiwalay sa kanilang mga sarili at sa gayon ay nawalan siya ng malay. Battle Through the Heavens. Kabanata 120. Naglilinis ng demonic lotus flame. Nang magkamalay si Xiaoyan, nakaramdam siya ng mahinang sakit sa buong katawan, na parang tinutusok ng mga karayom. Hinaplos niya ang storage ring sa kanyang daliri at binawi ang isang maliit na bote ng jade. Pagtagilid ng bote, tumulo siya ng ilang patak ng pink na likido sa kanyang bibig. Matapos ubusin ang pink na likido na may mga katangian ng pamamanhid, naramdaman ni Xiaoyan ang nakakatusok na sakit sa buong katawan niya na unti-unting nawawala. Umupo siya at kinuha ang itim na balumbon, napagtanto niya na nawala ang lahat ng mga salita at ang pagguhit ng mga pakpak ng agila.
Tinitigan ni Xiaoyan ang walang laman na scroll at kinusot ang kanyang mga mata sa pagkalito. Bigla niyang hinubad at inilabas ang isang piraso ng kristal na salamin mula sa storage ring at, sa tulong ng masasalamin na liwanag, napansin niya na ang isang pares ng mga tato sa pakpak ng itim na agila na kasing laki ng palad ay lumitaw sa kanyang likod. Ito ba ang Purple Cloud Eagle Wings? Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili sa medyo hindi tiyak na boses. Ang Dao Chi sa kanyang katawan ay dumaloy patungo sa dalawang chi path na puwersahang ginawa at sa tato sa kanyang likod. Nang matanggap ang ipinadalang Dao Chi, ang itim na tato ay agad na nagbuga ng mahinang lilang liwanag. Sa wakas, ito ay nagbago sa isang solidong pares ng mga pakpak. Ang laki ng mga pakpak ng itim na agila ay lumawak din mula sa kasing laki ng palad hanggang halos kalahating talampakan ang haba. Si Xiaoyan ay curious na tumingin sa pares ng mga pakpak ng agila na may mga lilang linya habang iniisip niyang ilipat ang mga ito. Isang maliit na puwersa ng pag-angat ang nilikha sa ilalim ng kanyang katawan ngunit napakaliit nito para buhatin siya mula sa lupa. Upang makakalipad gamit ang Purple Cloud's Wings, mangangailangan ito ng malaking halaga ng Dao Chi. Sa iyong kasalukuyang lakas at kawalan ng pagsasanay sa pagkontrol sa mga pakpak, natatakot ako na maaari ka lamang dumausdad sa maikling distansya. Nang makita ang medyo nakakatawang aksyon ni Xiaoyan, hindi napigilan ni Yao Lao na matawa. Ngumisi si Xiaoyan at tumanggo. Sa simula pa lang, hindi niya inaasahan na makakalipad siya kaagad. Ang maliit na resulta sa kasalukuyan ay mayroon na siyang kasiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dapat gawin ng dahan-dahan. Nang ihinto ni Xiaoyan ang paglilipat ng Dao Chi, ang mga pakpak ng agila sa kanyang likod ay muling pumwesto sa kanyang likod at muling nagbagong anyo sa itim na tato ng isang pares ng mga pakpak ng agila. Unti-unti at tamad na iniunat ni Xiaoyan ang kanyang likod bago itago ang blankong itim na scroll sa kanyang harapan. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay muli siyang naglabas ng isa pang napakatandang scroll mula sa storage ring. Matapos sukatin ang sinaunang mukhang madaladilo na scroll, pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Para itago ito ng sinaunang elder sa isang lihim na lugar tulad ng pagitan ng puwang ng buto, malamang na hindi ito ordinaryong bagay. Kinaligan ni Xiaoyan ang scroll bago ito dahan-dahang ikinalat. Nang makita niya ang loob, gayunpaman, bahagyang natigilan siya. Ano ito? Sa harap ng kanyang mga mata ay isang pergamino na gawa sa hindi kilalang material na bahagyang dilaw. Sa ibabaw nito, mayroong maraming mga linya na tila iginuhit ng walang anumang anyo o pagkakasunod-sunod. Dahan-daang sinundan ni Xiaoyan ang isa sa mga linya gamit ang kanyang daliri ngunit wala itong nakita nang sa wakas ay umabot na ito sa gilid ng pergamino. Anong klaseng kalokohan ito? Abi ni Xiaoyan na nakakunot ang noo habang nakatitig sa palihim na bagay na ito na may malaanteng na anyo. Bahagyang nanginig ang itim na singsing sa kanyang daliri at lumitaw si Yao Lao. Inalis ng huli ang kanyang tingin sa sinaunang mukhang pergamino, pinagdikit ang kanyang mga kilay at sinabi sa malalim na boses. Parang isang piraso ng mapa. Mapa. At isang pira-piraso. Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Namatay agad ang interes niya. Hindi pinapansin ang kawalang interes ni Xiaoyan, dahan-daang inilatag ni Yao Lao ang buong pergamino at pinag-aralan itong mabuti. Nang dama po ang kanyang tingin sa ibabang sulok ng pergamino kung saan ang malabong imahe ng isang bagay na tila lotus ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Muli, yumuko siya at pinag-aralan ng mabuti ang misteryosong drawing na hugis lotus. Ang hugis lotus na bagay ay lumitaw na medyo dilaw at malabo, posibleng resulta ng edad nito. Gayunpaman, ang pangkalahatang hitsura nito ay nakikita pa rin. Ang buong lotus ay itim, na may manipis na itim na apoy na lumilitaw na namumuo sa ibabaw. Kapag tiningnan ng seryoso, ang buong lotus ay nagbigay sa isa ng malademonyong pakiramdam. Guro, may nahanap ka na ba? Bahagyang nabigla si Xiaoyan matapos makita ang ugali ni Yao Lao. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama niya, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yao Lao na naghahayag ng ganoong kilos. Ito. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang Purifying Lotus Demon Flame.
Pagkatapos matitigan ng mabuti ang kakaibang itim na lotus at pag-aralan itong mabuti, biglang bumulong si Yao Lao sa pagkamangha. Purifying Lotus Demon Flame. Napakurap-kurap si Xiaoyan nang walang kasiguraduhan bago siya tuluyang may ideya. Sinisiyasat niya. Ito ba ay isang Heavenly Flame? Oo, isa ito sa Heavenly Flames at ito ang pinakamisteryoso sa Heavenly Flames rangkang. Tinanggo ni Yao Lao ang kanyang ulo sa seryosong paraan habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Ang Purifying Lotus Demon Flame ay nasa ikatlong ranggo sa Heavenly Flames rangkang. Ito ay may espesyal na kakayahan upang linisin ang lahat. Anumang bagay na bahagyang nalantad dito ay malilinis sa kawalan, isang lubhang nakakatakot na lakas. Ang ganitong uri ng Heavenly Flame ay napakabihirang na mayroon lamang mga 2 o 3 bulaklak nito, ngunit walang sino man ang may ideya kung nasaan ang apoy na ito ngunit hindi ko alam kung nasaan sila. Ang tanging dahilan kung bakit ko ito nakilala ay dahil sa kabutihang palad ay nakakita ako ng ilang magaspang na mga pahiwatig tungkol dito noong hinahanap ko ang Heavenly Flames. Bulalas ni Yao Lao habang nakatitig sa sinaunang mukhang pergamino ng may pagkabigla. Napakasama na ito ay isang fragment lamang ng mapa. Sa ganoong malabong impormasyon, wala kaming pag-asa na mahanap ito. Ang interes ni Xiaoyan ay tumaas ngunit nang maalala niya na ito ay isang fragment lamang ng isang mapa, nakaramdam siya ng panghihinayang. Mapalad na mahanap ang maliit na impormasyong ito tungkol sa Clean Lotus Demon Flame. Kahit na nagawa mong mahanap ang apoy ngayon, wala kang kakayahang gumawa ng anuman tungkol dito. Dahan-dahan lang natin. Baka mahanap mo ang iba pang mga fragment ng mapa sa hinaharap. Ngumiti si Yao Lao at sinabing, kung matagumpay mong malalamon ang Purifying Lotus Demon Flame, mahirap hulaan kung hanggang saang antas mag-evolve ang iyong flame mantra. Hindi ba ang pinakamataas ay ang High Tian level? Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at bumulong. Baka hindi totoo yan. Tumawa ng mahina si Yao Lao bago biglang tumahimik. Kinuwi-kawi niya ang kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses. Napakalaki ng kontinente ng Daochi. Kapag naabot mo na ang isang tiyak na antas, natural na matanto mo kung gaano ito kalaki. Para sa kasalukuyang ikaw, mas mabuting umakyat mula sa ibaba. Huwag kalimutan na ang isang maliit na wolf-head mercenary troop ay sapat na upang ikaw ay mabugbog. Tiningnan ni Xiaoyan ang misteryosong si Yao Lao at walang magawang tumanggo sa kanyang ulo. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at sinabing, sino ang hindi aakyat mula sa ibaba? Napangiti si Yao Lao at may bahagyang panginginig, naging daloy ng liwanag na bumalik sa singsing. Habang ginagawa niya iyon, tumawa siya sa huling pagkakataon. Magpahinga ka ngayon. Simula bukas, magsisimula na tayo sa pagsasanay. Nang marinig ito, hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang mukha at ngumisi. Inaasahan ko ito. Ang mainit na sikat ng araw ay sumikat sa lupa. Sa ilalim nito, ang napakalaking talon ay lumundag ng buong lakas, sa wakas ay naging isang pilak na linya habang ito ay nagmamadaling bumaba mula sa bangin na parang galit na dragon. Kaagad, isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong maliit na lambak. Nakatayo sa ilalim ng talon, huminga ng malalim si Xiaoyan sa mamasa-masa na hangin. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang matayog na napakalaking talon. Sa loob ng kanyang dibdib, hindi maiwasang manginig ang kanyang puso. Sa bakanteng lupain sa likod ng Xiaoyan, 12-dosenang kahoy na poste ang nakakabit sa lupa. Mga 2 metro sa itaas ng mga ito, may isa pang 10 dagdag na kahoy na troso na nakasabit sa matataas na sanga, na umiindayog sa lahat ng direksyon ng umihip ang malakas na hangin. Bahagyang nanginig ang itim na singsing at walang tigil na lumabas si Yao Lao mula rito. Napangiti siya at tumango nang mapansin ang 12-dosenang kahoy na troso. Na may bahagyang paghingi ng tawad, tumingin siya kay Xiaoyan, itinuro ang mga kahoy na troso at ngumiti. Tuwing umaga mula ngayon, magsasanay ka na sa mga trosong ito. Imanipulahin ko itong mga nakasabit na troso para salakayin ka. Dapat mong iwasan ang mga ito at hindi ka pinapayagang tanggalin ang mabibigat na espada. Oh, halos nakalimutan ko na, sinimulan mo na itong tawaging Heavy Zuan Rudgler. Kapag hindi mo pinayagan si Zuan, ruler, sa itaas nito, hindi ka pinapayagang gumamit ng vacuum hand o fire palm.
Nang marinig ito, bahagyang iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Medyo may tiwala siya sa bilis ng kanyang pag-iwas. Gusto mo bang subukan? Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, biglang ngumiti si Yao Lao at sinabing. Ang ngiti ay medyo tuso. Kung payag ka, nagkibit balikat, humakbang ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa, matikas na itinulak ang kanyang katawan sa isa sa mga kahoy na troso. Ang kanyang matangkad na katawan ay nagbigay sa kanya ng bahagyang nakahihigit na disposisyon habang ikinakaway niya ang kanyang mga kamay kay Yao Lao at sinabing. Halika. Tingnan ko kung gaano talaga katigas ang bagay na ito na idinisenyo ng guro. Maganda ang ugali mo. Tingnan ko kung gaano karaming mga troso ang kaya mong tiisin. Nakangiting tumango, iwinagayway ni Yao Lao ang kanyang manggas. Isang malakas na unos ang lumabas mula sa manggas. Kaagad, ang isa sa 10 dagdag na kahoy na troso na random na umindayog sa himpapawid ay sumugod kay Xiaoyan. Ang mahinang pressure na ibinubuga mula sa humahagis na kahoy na troso ay naging sanhi ng pagseryoso ng mukha ni Xiaoyan. Nakatuon ang mga mata niya sa paparating na troso bago siya biglang yumuko. Ang kahoy na troso ay malapit sa kanyang likuran habang ito ay mapanganib na lumipad sa kanya. Bago pa siya makabawi mula sa pagyuko, isa pang kahoy na troso ang bumaril sa kanya. Si Xiaoyan ay humakbang sa kahoy na poste sa ilalim ng kanyang mga paa at sinubukang tumalon upang iwasan ang kahoy na troso. Biglang nagiba ang mukha niya nang mapagtantong tila damaykit ang paa na ginamit niya sa pagtapak sa kahoy na poste. Ang hindi inaasahang pagbabago ay yumanig kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang lakas sa pag-iisip ay medyo mahusay. Malaya niyang minamanipula ang Daoqi sa kanyang katawan at mabilis na inilipat ito sa kanyang paa. Muli siyang humakbang ng mabigat at tuluyang nakalaya ang kanyang binti. Kasabay nito, umiwas siya sa 2 pang kahoy na troso na papunta sa kanya. Bagamat nagawang iwasan ni Xiaoyan ang pag-atake, ang kanyang mga paa ay naipit sa isang kahoy na poste nang ang ika-5 kahoy na troso ay lumapit sa kanya. Sa wakas, walang awa nitong itinumba siya sa kahoy na poste. Habang pinapanood ang umuungol na si Xiaoyan sa lupa, nakangiting nagtanong si Yao Lao. Kumusta? Ano ang ginawa mo sa mga kahoy na poste? Hinimas ni Xiaoyan ang kanyang namamagang dibdib habang siya ay umuungol. Ang mga kahoy na poste ay natatakpan ng itim na pandikit. Sa bawat galaw mo, kailangan mong gamitin ang Daoqi para madaig ang lagkit. Kung hindi, hindi ka makakaiwas sa oras at ma-knockout. Sa makatuwid, kakailanganin mong patuloy na mapanatili ang daloy ng Daoqi sa iyong katawan habang umiiwas. Pagkatapos mapanatili ang ganitong estado sa mahabang panahon, marami kang makukuha. Bahagyang ngumiti si Yao Lao. Ang bagay na ito dito ay sinadya upang sanayin ang iyong liksi at ang iyong kontrol sa Daoqi. Lumingon si Yao Lao, itinuro ang mga kahoy na poste at ngumiti.